Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2021. Hindi alam ni Huang Feng na ang mga nakatataas sa Estados Unidos ay sadyang titingin sa kanya at pag-uusapan siya. Gayunpaman, maaari niyang isipin na siya ay nagdulot ng gulo sa Estados Unidos ng sunod-sunod. Hanggat hindi tanga ang mga Amerikano, tiyak na pupuntiryahin siya. Tiyak na siya ang magiging target ng Estados Unidos sa hinaharap. Gayunpaman, malinaw na hindi inaasahan ni Huang Feng na ang unang pagpipilian ng mga Amerikano ay hindi ang pagpatay sa kanya, ngunit ang pag-recruit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Huang Feng na nakapatay siya ng maraming Amerikano at sinira ang marami sa kanilang mga plano. Ang mga Amerikanong iyon ay dapat na galit sa kanya at gusto siyang patayin. Kaya naman, hindi niya inasahan na ma-recruit siya ng mga Amerikano. Upang ma-recruit siya, handa ang mga Amerikano na huwag ituloy ang mga naunang bagay. Bukod dito, handa silang magbayad ng isang presyo at bigyan siya ng mabuting paggamot. Hindi ito inisip ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit alam niya, mapapangiti na lang siya at hindi isa sa puso. Hindi niya iisipin ang ganitong bagay. Kung ano ang alam ng komentarista, alam ni Huang Feng na may nag-iimbestiga sa kanya sa China. Si Huang Feng mismo ay talagang alam ito. Dapat malaman ng isang tao na ang kanyang pagiging sensitibo ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, siya at si Bai Xiaoro ay parehong miyembro ng National Security Agency. Palagi silang may mga espesyal na channel para malaman ang ilang bagay na mas lihim. Hindi nagulat si Huang Feng dito. Kung tutuusin, alam din niyang masyadong biglaan ang kanyang pagbangon. Hanggat ito ay isang taong nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan, sila ay magiging masyadong mausisa tungkol sa kanyang pag-unlad. Katulad ng dati niyang kaklase na si Wu Hao, hindi rin ba siya naghinala? Sa makatuwid, nang may ilang tao na nag-iimbestiga sa kanya, si Huang Feng ay hindi nagulat at walang pakialam. Para sa kanya, ang pinakamahalagang sikreto ay ang storage box, at ang storage box na iyon ay palaging nasa villa. Bukod sa kanyang mga babae, may ilang ipinagpalit na katulong sa villa. Ang mga tagapaglingkod na iyon ay maaaring mga ordinaryong tao sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit si Huang Feng lamang ang nakakaalam kung gaano sila kakilakilabot. Masasabing hanggat nandoon ang mga taong iyon, walang tao o organisasyon sa mundong ito ang makakalusot sa villa. Kahit na ang mga nangungunang master sa mundo ng martial arts ay hindi makakalusot sa kanilang depensa. Bukod dito, matapos silang ipagpalit ni Huang Feng sa totoong mundo, tinuruan din niya sila kung paano gumamit ng iba't ibang modernong armas. Anyway, hindi nagkukulang ang mga armas na iyon sa storage box store ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na ang villa ni Huang Feng ay mukhang ordinaryo, ito ay talagang mas mahirap na masira kaysa sa anumang kuta. Hanggat walang nakakaalam tungkol sa sikreto ng storage box, walang dapat ikatakot si Huang Feng. Ang kahon ng imbakan ay ang kanyang pundasyon. Hanggat walang nangyari, wala siyang masyadong pakialam sa iba. Kahit na ang mga teknolohiya ng hover na sasakyan na kasalukuyang ipinaglalaban ng labas ng mundo ay hindi ganoon kahalaga. Kahit na ninakaw ang mga ito, maaari siyang makipagpalitan ng mas advanced na teknolohiya anumang oras. Siyempre, talagang ayaw ni Huang Feng na samantalahin siya ng iba ng ganoon kadali. Sa makatuwid, ang mga dumating upang magnakaw ng impormasyon ay ibinalik niya lahat. Sa makatuwid, sa mga sumunod na araw, nalaman ni Huang Feng mula kay Tang Jia na ang mga gustong makipagtulungan sa kumpanya ay biglang naging bukas palad. Sa panahon ng negosasyon, tinanggap nila ang kanyang mga kondisyon ng walang kondisyon upang makipagtulungan sa kumpanyang Space-Time Car sa lalong madaling panahon. Si Huang Feng at Tang Jia ay labis na naguluhan sa biglaang pagkabukas palad ng mga taong ito noong una. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay gumamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan at gumugol ng maraming lakas tao at pinansyal na mapagkukunan upang makuha ang teknolohiya. Hindi ba nila gustong i-monopolize ang teknolohiya? Ngayong hindi nila ito kayang monopolyo, hindi na sila dapat maging bukas palad sa panahon ng negosasyon. Nang sabihin ni Tang Jie kay Huang Feng na ang mga kumpanyang iyon na gustong makipagtulungan sa kumpanya ay gustong makipagkita kay Huang Feng, tila may naintindihan si Huang Feng.
Hindi nagulat si Huang Feng na alam ng mga taong iyon ang tungkol sa kanyang pag-iral. Tutal, ipinakita niya ang kanyang mukha sa Shanghai Auto Show noon. Hanggat sila ay interesado, dapat nilang malaman ang tungkol sa kanyang posisyon sa kumpanyang Space-Time Car. Gayunpaman, si Huang Feng ay mayroon ding sariling mga hula tungkol sa layunin ng mga taong ito na gustong makilala siya. Gayunpaman, hindi niya gustong makilala ang mga taong iyon. Ngayon na ang kanyang kumpanya ay nasa isang ganap na kapaki-pakinabang na posisyon, siya ay may karapatang magsalita. Hindi niya kailangang makilala ang mga taong iyon, at ayaw ni Huang Feng na magpanggap na magalang sa kanila. Gayunpaman, bagaman ayaw ni Huang Feng na makilala ang mga taong iyon, sa huli, nakipagkita pa rin siya sa kanila. Sa madaling salita, nakilala niya ang isa sa mga taong iyon. Sa pag-uwi ni Huang Feng, ang kanyang sasakyan ay napilitang huminto ng ilang sasakyan. Bagamat maaaring mag-hover ang sasakyan ni Huang Feng sa ilalim ng normal na mga pangyayari, bihira niyang gawin iyon dahil sa Jiangzhou, iilan lang ang may hover na sasakyan. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang isang hover na kotse, hindi may iwasang ito ang magiging focus ng lahat. Hindi nagustuhan ni Huang Feng ang pakiramdam na tinitingnan siyang parang hayop. Gayunpaman, halatang hindi inaasahan ni Huang Feng na mapipilitan siyang huminto sa kalsada. Gayunpaman, wala siyang dapat ikatakot. Marahil ito ang katapangan ng mga dalubhasa. Mr. Huang, hello. Wala kaming malicious intention. Gusto lang namin kayong makilala, kaya namin ginawa ito. Ilang tao ang bumaba sa mga sasakyan. Nang makita ng pinuno si Huang Feng, puno ng paghingi ng tawad ang kanyang mukha. Upang maiwasang mangyari ang mga aksidente, nagkusa siyang humingi ng tawad kay Huang Feng. Hindi ka ba natatakot na diretsyong sampilan kita hanggang mamatay? Umupo si Huang Feng sa kotse at tumingin sa mga taong iyon habang nagsasalita siya. Haha, we don't think Mr. Huang is such a impulsive person, nakangiting sabi ng lalaki. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Tell me, bakit gusto mo akong makita? Direktang tanong ni Huang Feng. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Mr. Huang, pwede ba tayong lumipat sa ibang lugar para mag-usap? Sabi ng lalaki. Tumingin si Huang Feng sa paligid. Bagamat medyo malayo ang lugar na ito, may mga sasakyan pa rin na dumarating at umaalis. Malinaw na hindi magandang ideya ang manatili dito. Sa makatuwid, tumango si Huang Feng, at lahat ay nagbago ng kanilang lokasyon. Nagpalit sila mula sa kalsada patungo sa isang kafe. Gayunpaman, dalawa lang ang tao na nakaupo sa harap ni Huang Feng. Yung iba naman, hindi sila sumunod sa kanila. Malamang mga katulong o bodyguard. Nagpakilala rin ang dalawang tao kay Huang Feng. Ang taong nakausap noon ni Huang Feng ay isang senior executive ng isang malaking kumpanya ng sasakyan sa United States. Siya ang kinatawan na dumating upang talakayin ang pakikipagtulungan sa time-space car. Samantalang ang ibang tao, ayon sa kanilang pagpapakilala, siya ang katulong ng naunang tao. Gayunpaman, hindi talaga sumang-ayon si Huang Feng sa taong ito sa kanyang puso. Ito ay dahil naramdaman ni Huang Feng ang isang pamilyar na aura mula sa taong ito. Ito ay ang aura ng isang superior tao. Mas malakas pa ang aura na ito kaysa sa senior executive ng kumpanya ng sasakyan. Malinaw, hindi ito ang aura na dapat taglayin ng isang katulong. Sa makatuwid, sa kanyang puso, walang pakialam si Huang Feng sa tinatawag na senior executive ng kumpanya ng sasakyan. Sa halip, ilang beses pa niyang tiningnan ng tinaguri ang assistant nito. Pagkaupo nilang tatlo, muling humingi ng tawad ang tao kay Huang Feng. Talagang hindi madaling makilala si Mr. Huang. Gusto lang naming makilala si Mr. Huang, kaya naisip namin ang planong ito. Sana ay maging magnanimous si Mr. Huang para patawarin kami. Sige, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nagkita na tayo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, sabi ni Huang Feng. Wala lang. Gusto lang naming makilala pa si Mr. Huang at madagdagan ang aming pangunawa. Maginhawa para sa amin na magkaroon ng mas malalim na kooperasyon sa hinaharap, sabi ng tao. Kung gayon, maling tao ang nakuha mo. Sinabi ni Huang Feng, ngayon, si Mr. Tang ang namamahala sa kumpanya ng sasakyan. Maaari mo siyang hanapin para sa ganitong uri ng bagay. Ngunit alam nating lahat na ang tunay na namamahala sa kumpanya ng Space-Time Automobile
ay si Mr. Huang, tama ba? Nakangiting sabi nung tao. Tama, ngunit ako lang ang namamahala sa ilang pangkalahatang usapin. Tungkol sa partikular na kooperasyon at iba pa, maaari mo lamang hanapin si Mr. Tang, sabi ni Huang Feng. Natural na hindi namin pababayaan si Mr. Tang, pero sobrang interesado din kami kay Mr. Huang, sabi ng tao. Okay, nagkibit balikat si Huang Feng at sinabing, ngayong nakilala mo na siya, medyo nabigo ka ba? Nadismaya, paano kaya iyon? Napakaraming kayang makamit ni Ji Huang sa murang edad. Nakakahiya talaga, sabi ng taong may paghanga sa mukha. It's just a fluke, mahinang sabi ni Huang Feng. Malinaw, ayaw ng pag-usapan ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito. Nalaman ko na si Mr. Huang ay mukhang hindi masyadong handang makipag-ugnayan sa mga kasosyo sa negosyo. Sa oras na ito, biglang sinabi ng katulong. Nagkamali ka ng pagkakaintindi, sabi ni Huang Feng. Ngunit, ayon sa aming pagkakaunawa, bagaman si Mr. Huang ay nagmamay-ari ng maraming industriya, pagkatapos niyang simulan ang mga ito, ipinapasa niya ito sa iba upang pamahalaan. Bihira siyang magtanong tungkol sa mga ito at bihirang makipag-ugnayan sa mga kasosyo sa negosyo, patuloy ng katulong. Haha, kilala mo naman ako. I think hindi ka ordinaryong katulong diba? Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos niyang magsalita ay napatingin siya sa executive ng kumpanya ng sasakyan sa tabi niya. Mag-chat kayong dalawa, lalabas ako para manigarilyo. Nang makita ng tao si Huang Feng na nakatingin sa kanya, hindi niya ipinakilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang katulong kay Huang Feng. Sa halip, pinili niyang umalis. Pagkaalis ng tao, dalawa na lang ang natira. Hindi ka ba magpapakilala? Tumingin si Huang Feng sa tao at nakangiting sinabi. Ang ganda talaga ng mga mata ni Mr. Huang, sabi ng tao. I'm indeed not an assistant. I'm a consultant in the United States. Ikaw ay isang taong madalas na lumalabas sa TV at pumupunta sa iba't ibang lugar upang magbigay ng mga talumpati. Sabi ni Huang Feng. Tama na, tumango ang tao. Kabanata 2022. Tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon, bahagyang nagulat si Huang Feng. Kung tutuusin, wala siyang magandang relasyon sa mga taong iyon sa Estados Unidos, at hindi pa niya ito nakontak noon. Kung kailangan niyang iugnay ang dalawang partido, tiyak na hindi ito magandang relasyon. Si Huang Feng ay pumasok sa punong tanggapan ng Red Hat, pinatay ang mga miyembro ng Red Hat, at pinatay ang mga sundalo ng Estados Unidos. Sinuportahan man niya ang sandatahang lakas, napatay din niya ang mga tao ng Estados Unidos sa larangan ng digmaan. Kahit na ang mga taong iyon ay hindi nagpahayag ng kanilang mga pagkakakilanlan sa publiko, alam ng lahat kung sino sila. Hindi sa banggitin, sinira ni Huang Feng ang ilang mga research institute sa Estados Unidos hindi pa matagal na ang nakalipas. Napatay niya ang marami sa mga mananaliksik at ang kanilang mga resulta ng pananaliksik. Sa makatuwid, nadama ni Huang Feng na siya at ang mga taong iyon sa Estados Unidos ay dapat magkaroon ng isang hindi mapagkakasunduang relasyon. Hindi katakataka na malalaman nila ang tungkol sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng lahat, hindi siya low-key sa ilang mga aspeto sa ilang mga oras. Kaya naman, hanggat may gustong malaman ang tungkol sa kanya, malalaman nila ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Huang Feng na pagkatapos na malaman ng kabilang partido ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, hindi sila magpapadala ng isang tao upang uminom ng kape at makipag-chat sa kanya tulad ngayon. Sa halip, magpapadala sila ng isang taong pumatay sa kanya. Hindi naman kasi maganda ang relasyon niya sa kanila. Sinira niya ang marami sa kanilang mga plano at pinatay ang marami sa kanilang mga tao. Sa makatuwid, kung ang isang tao mula sa Estados Unidos ay gustong pumatay sa kanya, hindi magtataka si Huang Feng. Gayunpaman, ang pag-upo sa isang coffee shop na parang kaibigan at pag-inom ng kape na tulad nito ang kakaibang naramdaman ni Huang Feng. Mr. Huang, huwag kang magtaka. Ang taong iyon ay tila nakita sa pamamagitan ng sorpresa ni Huang Feng. He smiled and said, I don't have any bad intentions this time. Dati, baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, pero wala kaming balak ituloy yung mga bagay na iyon. Ang mga bagay na iyon ay hindi pagkakaunawaan. Umiling si Huang Feng at sinabi, hindi niya binigyan ng anumang mukha ang kabilang partido.
Ang kabilang partido ay halatang hindi inaasahan na sasabihin ito ni Huang Feng. Bahagya siyang natigilan at saka nagpatuloy, maling pagkakaunawaan man o hindi, hindi na natin itutuloy ang mga naunang usapin. Gusto rin nating makipagkaibigan kay Mr. Huang. Makipagkaibigan. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi, kung gayon, talagang nambobola ako. Sa katunayan, dapat itong malaman na ang mga tao sa likod ng taong ito ay pawang mga makapangyarihang figure sa Estados Unidos. Sa pagtapak ng kanilang mga paa, manganginig ang buong mundo. At para sa gayong mga tao na gumawa ng inisyatiba upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban at makipagkaibigan sa isang tao, sa mata ng mga ordinaryong tao, ito ay talagang isang nakakapuri na bagay. Sa kasamaang palad, si Huang Feng ay hindi isang ordinaryong tao. Sa Huoxia, hindi dahil hindi pa siya nakakita ng mga taong may parehong katayuan. Sa katunayan, nakipag-ayos pa siya sa kanila ng higit sa isang beses. Sa iba pang mga space-time continuum, marami na rin siyang nakitang tao na may parehong katayuan. Sa ilang mga space-time continuum, isa pa siyang tao na may parehong katayuan. Sa makatuwid, si Huang Feng ay walang gaanong paggalang sa mga taong nasa likod ng taong ito. Natural, hindi siya makakaramdam ng flattered. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para lang maging magalang. Gayunpaman, ang taong nakaupo sa tapat ni Huang Feng ay halatang hindi alam ito. Nadama niya na kahit na makipag-ugnayan si Huang Feng sa ilang tao sa Huoxia, hindi sila magiging masyadong malapit. Hindi rin niya alam na si Huang Feng ang talagang pinuno ng isang bansa sa ilang mga space-time continuum. Kinokontrol pa niya ang buong mundo. Sa makatuwid, naisip ng taong ito na makokontrol ng mga tao sa likod niya si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya alam na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay mas komplikado at mahalaga kaysa sa inaakala niya. Kabanata 2023, Mr. Huang, hindi mo kailangang maging sobrang humble. May kakayahan kang maging kaibigan ng isang Amerikano, at magaling ka. Ang taong iyon ay tila talagang iniisip na si Huang Feng ay magiging flattered at sinubukan pa niyang aliwin si Huang Feng. Gayunpaman, mula sa kanyang pananaw, iyon nga ang nangyari. Gaano man kalakas si Huang Feng, isa lang siyang sibilyan na negosyante. Ito ay talagang isang bagay upang maging masaya at kahit na flattered na siya ay maaaring makakuha ng pagkakaibigan ng mga Amerikano. Gayunpaman, bago tuluyang lumitaw ang kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha, natigilan siya sa mga sumunod na sinabi ni Huang Feng. Paumanhin, ngunit hindi ako interesadong makipagkaibigan sa mga Amerikano, o sa halip, sa mga taong nasa likod mo. Mahinahong sinabi ni Huang Feng, isa lang akong ordinaryong negosyante. Gusto ko lang kumita ng tahimik. Ayokong makisali sa ibang bagay. Hindi inaasahan ng taong iyon na tatanggihan siya ni Huang Feng ng direkta. Kung tutuusin, ang kabutihang ipinakita niya ay isang malaking tukso sa sinuman. Ang pagkakaroon ng pagkakaibigan ng mga Amerikano ay magbibigay daan sa kumpanya ni Huang Feng na umunlad ng mabilis sa Estados Unidos. Bukod dito, sa tulong ng mga Amerikano, mabilis na uunlad ang kumpanya ni Huang Feng sa mundo. Masasabing ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang kay Huang Feng. Bukod dito, kahit na si Huang Feng ay talagang walang ganoong pag-iisip, dapat ay nagpakita siya ng ilang pag-aalinlangan. Gayunpaman, lubos siyang tinanggihan ni Huang Feng na talagang hindi inaasahan. Sa makatuwid, ang taong iyon ay bahagyang natigilan sa mga salita ni Huang Feng. Sa kanyang palagay, nagkusa na ang mga Amerikano na magpakita ng mabuting kalooban. Sa mundong ito, hindi maaaring tanggihan ng maraming tao ang gayong kabaitan. Kahit si Huang Feng ay hindi dapat maging exception. Sa huli, si Huang Feng ay isang exception. Bukod dito, tinanggihan niya ang mga ito ng diretsyo. Mr. Huang Feng, patawarin mo ako sa pagiging prangka. Bahagyang natigilan ng taong iyon bago siya nagpatuloy, ayon sa aming pagsisiyasat, hindi dapat ordinaryong negosyante si Mr. Huang Feng. Malinaw, tinutukoy niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang miyembro ng National Security Agency. Hindi nagulat si Huang Feng na alam ng tao ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil ang tao ang nagkusa na lumapit sa kanya, tiyak na inimbestigahan niya siya at naunawaan ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng National Security Agency ay maaaring isang malaking sikreto sa mga ordinaryong tao,
ngunit para sa taong ito at sa mga taong nasa likod niya, ito ay isang bagay na madaling malaman. Hindi banggitin na nakipag-ugnayan siya sa mga Amerikano ng higit sa isang beses bilang miyembro ng National Security Agency. Hindi katakataka na alam ng tao ang tungkol sa kanyang pag-iral. Ang pagkakakilanlan na iyon ay interes ko lamang. Sinabi ni Huang Feng, sa huli, mas interesado akong kumita ng pera. Ayokong makisali sa ibang bagay. Kung gayon, Ginoong Huang Feng, dapat mong tanggapin ang mabuting kalooban ng mga Amerikano at maging kaibigan ng mga Amerikano. Ang sabi ng tao, dahil ang pagiging kaibigan ng mga Amerikano ay makapagpapaganda ng negosyo ni Mr. Huang Feng at mas mabilis na kumita ng pera. Naniniwala ako na ang mga Amerikano ay may kakayahan na gawin ito. Tama, ang mga Amerikano ay may kakayahan na gawin ito. Sinabi ni Huang Feng, ngunit hindi ko ito kailangan. Sa tingin ko ay maaari akong kumita ng maraming pera gamit ang aking sariling kakayahan. Hindi ko kailangang umasa sa sinuman para kumita ng pera. Nagalit ang tao na muli siyang tinanggihan ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, nagliwanag ang kanyang mga mata. Malinaw ang kahulugan ng mga salita ni Huang Feng, hindi ko kailangang umasa sa mga Amerikano para kumita ng pera. Katulad nito, hindi ko kailangang umasa sa China. Mula sa puntong ito, makikita na ang pagsisiyasat ng mga nakatataas tungkol kay Huang Feng ay totoo. Ang relasyon ni Huang Feng sa mga taong iyon sa China ay hindi kasing ganda ng nakikita. Sa kasong ito, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng mga Amerikano na mapagtagumpayan si Huang Feng. Labis kaming humahanga sa kakayahan ni Mr. Huang Feng. Hindi namin ito pinagdudahan kailanman. Nagpatuloy ang tao, umaasa lang kami na magkaroon ng mas magandang kooperasyon kay Mr. Huang. Makakapagbigay kami ng mas magandang pagkakataon para kay Mr. Huang Feng. Mareresolba din namin ang ilang hindi kinakailangang problema para kay Mr. Huang Feng. Hindi ba mas madali iyon? Si Mr. Huang Feng ay mas madaling kumita ng pera, tama ba? Panipi. Sa katunayan, sa tulong ng mga Amerikano, mas madaling kumita ng pera. Bukod sa iba, kung ang mga kumpanya sa ilalim ni Huang Feng ay gustong pumasok sa merkado ng Amerika o maging sa merkado ng mundo, magiging mas madali ito sa suporta ng mga taong nasa likod ng taong ito. Hindi magkakaroon ng napakaraming mga hanggal na bastard na pumipigil kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi pa rin natutokso si Huang Feng. Sa katunayan, gamit ang mahiwagang storage box, si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Kahit walang tulong ng mga Amerikano, makakamit pa rin niya ang kanyang layunin. Bagamat aabutin ng mas maraming oras, hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Bukod dito, maaaring tanggihan ng mga kumpanya at bansang iyon ang isang industriya at ihinto ang pag-unlad ng isang industriya, ngunit hindi nila mapipigilan ang lahat ng ito. Gamit ang storage box, maaari niyang gamitin ang anumang advanced na teknolohiya at pumasok sa anumang industriya. Bukod dito, maaaring hindi palaging matagumpay ang mga hadlang ng mga kumpanya at bansang iyon. Kunin lamang ang space-time na kotse para sa halimbawa. Hindi ba noon pa siya binoboycott ng mga kumpanya at bansang iyon? Paano naman ngayon? Hindi ba't isa-isa silang lumapit sa kanya para humingi ng kooperasyon? Sa makatuwid, lubos na nagtitiwala si Huang Feng na makakamit niya ang kanyang layunin ng hindi umaasa sa sinuman. Walang pakialam si Huang Feng sa maginhawang kondisyon na sinabi ng taong nasa harapan niya. Pasensya na, iniisip ko pa rin na hindi na natin kailangang maging magkaibigan. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin sa tao, sinabing, "Oh, guest ka. This cup of coffee is on me." Pagkatapos noon, diretsyong umalis si Huang Feng. Matapos malaman ang layunin ng taong naghahanap sa kanya, naramdaman ni Huang Feng na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa tao dahil hindi siya interesado sa sinabi ng tao. Ang patuloy na pakikipag-usap ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras. Mr. Huang Feng, mangyaring maghintay. Hindi inaasahan ng tao na tatayo si Huang Feng at diretsyong umalis. Marami pa siyang gustong sabihin kay Huang Feng. Sa huli, tumayo lang si Huang Feng at umalis. Gayunpaman, ang kanyang sigaw ay hindi sapat upang mapahinto si Huang Feng. Nagpatuloy si Huang Feng sa paglalakad palabas, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay sa likod niya at kumaway sa tao. Ang kahulugan ng pagtanggi ay napakalinaw.
Nang maglakad si Huang Feng papunta sa entrance ng coffee shop, nandoon pa rin ang senior executive ng kumpanyang umalis noon. Bukod sa kanya, nandoon din ang mga bodyguards at tutuong katulong nila. Nakita ng senior executive ng kumpanya na talagang mabilis na lumabas si Huang Feng. Halata sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi niya alam kung bakit mabilis na umalis si Huang Feng. Naging maayos ba ang negosasyon o nagkamali? Kaya, iniunat ng tao ang kanyang ulo upang tumingin sa loob at nagkataong nakita niya ang taong kausap noon ni Huang Feng. Ang kanyang mukha ay may medyo nag-aalalang ekspresyon habang nakatingin kay Huang Feng. Naunawaan ng senior executive ng kumpanya na ito ay malinaw na isang bigong negosasyon. Sa totoo lang, medyo nagulat pa siya dito. Ang kumpanyang kinaroroonan niya ay may ilang background ng mga tao sa likod ng katulong, kaya alam niya na sa tulong ng mga taong iyon, magiging maginhawa para sa kanya na umunlad. At sa hitsura nito, ang mga taong iyon ay labis na interesado kay Huang Feng, kaya ang mga kondisyon na kanilang inaalok ay tiyak na hindi magiging masama. Sa kanyang opinyon, hanggat hindi tanga si Huang Feng, hindi siya tatanggi. Gayunpaman, tila talagang tumanggi si Huang Feng. Siyempre, sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, halatang hindi siya tanga. Hindi kayang bumuo ng sariling kumpanya ang isang hanggal sa ganoong lawak. Sa makatuwid, nagulat pa rin siya sa pagtanggi ni Huang Feng. Pwede na ba akong umalis? Naglakad si Huang Feng sa harap ng senior executive ng kumpanya at tumingin sa kanya. Dahil sa mga oras na ito, nakatayo sa harap ng pinto ang senior executive ng kumpanya, ang kanyang assistant, at bodyguard. Hindi alam kung sinadya o hindi, ngunit nakaharang ang pinto. Sa ganitong paraan, hindi makapasok ang mga bisita sa labas. Walang sino man ang makakagambala sa pag-uusap ni Huang Feng at ng taong ngayon lang. Gayunpaman, kung nais ni Huang Feng na umalis, ito ay tila medyo mahirap. Ang mga nakatataas sa kumpanya ay tila hindi makapagpasya. Hindi nila namamalayan na tumingin sa loob. Kinawayan siya ng taong nasa loob, na nagpapahiwatig na umalis na si Huang Feng. Saka lang tumayo ang tao sa gilid. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga tao na maghiwa-hiwalay. Salamat, magalang na sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay umalis. Ang senior executive ng kumpanya ay naglakad pabalik sa kanyang orihinal na upuan at umupo. Tumingin siya sa taong kausap noon ni Huang Feng at sinabing, nagkamali ba ang negosasyon? Oo, tumango ang tao, ang Huang Feng na ito ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa naisip namin. Gayunpaman, hindi ito masyadong nakakagulat. Sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Huang Feng, dapat ay mayroon siyang katayuan sa China. Talagang mahirap para sa kanya na direktang isuko ang lahat dito. Gayunpaman, hindi kami susuko. Bakit hindi mo ako hinayaang panatilihin siya ngayon? Sabi ng senior executive ng kumpanya. Itago mo siya. Ngumiti ang taong kausap ni Huang Feng at sinabing, sigurado ka bang maaari mo siyang panatilihin dito? Isang tao lang siya, napakaraming tao. Wala naman dapat problema sa pananatili sa kanya dito. Sabi ng senior executive ng kumpanya. Kung ngayon mo lang talaga ginawa iyon, natatakot ako na hindi tayo uupo dito na nagkukwentuhan ngayon. Nakahiga tayo sa ospital o direktang aalis sa mundong ito. Paano ito posible? Kaya niyang lumaban ng husto? Ang tanong ng senior executive ng kumpanya. Malinaw, hindi niya alam ang ilan sa iba pang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Let's put it this way. Kahit 10 beses na mas malakas ang mga tao mo, hindi pa rin sila kalaban. Kaya niyang talunin lahat ng tao mo nang hindi man lang pinagpapawisan. Sabi ng kausap ni Huang Feng. Kabanata 2024, ganun ba siya kalakas? Nagulat na sabi ng senior executive ng kumpanya. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang mga bodyguard at katulong ay hindi mga ordinaryong tao. Dahil sa kanyang background, natural na. Hindi ordinaryong tao ang mga bodyguard na ginamit niya. Sila ay mga retiradong sundalo ng espesyal na puwersa. Ang kanilang mga kasanayan ay natural na hindi maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isa sa kanila ay maaaring makitungo sa 5 o 6 na tao nang walang problema. Alam din ng senior executive na nasa harapan niya ang sitwasyong ito. Sa kasong ito, sinabi ng senior executive na kahit na magkaroon siya ng 10 beses na mas maraming bodyguard, hindi pa rin siya ang magiging kalaban ni Huang Feng.
Ipinakita nito kung gaano kalakas si Huang Feng. He is very powerful in many ways. It's just that you know yet. Otherwise, bakit sa tingin mo ay pumunta ako all the way from the United States just to see him and even took the initiative to express my goodwill to him? Sabi ng senior executive. Ang senior executive ng kumpanya ay nag-isip tungkol dito at nadama na ito talaga ang kaso. Kung si Huang Feng ay hindi kaya, ang mga taong ito ay hindi mag-aalala tungkol sa kanya at lalo na mula sa Estados Unidos. Bukod dito, nagkusa silang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban. Hindi lamang nila hiniling sa kanya na gumawa ng inisyatiba upang itaas ang presyo kapag nakikipagtulungan sa kanya, ngunit binigyan din nila siya ng maraming katangi-tanging pagtrato sa iba pang mga aspeto. Ito ay malinaw na hindi isang paggamot na maaaring tamasahin ng isang ordinaryong tao. Sige, itong si Mr. Huang Feng ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa naisip namin. Mukhang kailangan kong manatili sa China ng mas matagal, sabi ng senior executive. Tumango ang senior executive at hindi na nagsalita. Alam niya ang layunin ng pagpunta ng senior executive sa China. Bago makamit ang kanyang layunin, o sa madaling salita, bago makumpirma na ang bagay na ito ay ganap na imposible, ang senior executive ay hindi umalis sa China. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit sa senior executive. Bagamat ang kumpanyang kinaroroonan niya ay may relasyon sa senior executive at sa taong nasa likod niya, ang mga relasyong ito ay kadalasang nabuo ng mga senior executive ng kumpanya. Para sa senior executive, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa mga taong ito noon. Ito ay malinaw na isang pagkakataon. Hanggat siya ay nasa China, ang magkabilang panig ay magkakaroon ng sapat na oras upang makilala ang isa't isa at maging mas malapit sa isa't isa. Mula sa puntong ito, ang senior executive ng kumpanya ay medyo nagpapasalamat pa rin kay Huang Feng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi personal na pupunta sa China ang senior executive. Bukod dito, mananatili siya rito ng ilang sandali. Natural, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng senior executive na mapalapit sa kanya. Kasabay nito, nagkaroon din ng ideya ang senior executive ng kumpanya na bumuo ng magandang relasyon kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang saloobin ng mga taong ito kay Huang Feng sa kanyang sariling mga mata. Ipinakita nito na tiyak na sapat na si Huang Feng para bigyang pansin siya ng mga taong ito. Kung gayon, tiyak na hindi ordinaryong tao si Huang Feng. Walang ganap na pinsala sa pagbuo ng isang magandang relasyon kay Huang Feng. Kasabay nito, kung talagang nakatali si Huang Feng, tinitingnan ang ugali ng mga taong ito, hindi rin magiging mababa ang katayuan ni Huang Feng sa Estados Unidos sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon kay Huang Feng ay halatang napakabuti para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap sa Estados Unidos. Sa pag-iisip nito, medyo natuwa siya na hindi siya kumilos ng pabigla-bigla kay Huang Feng noon. Hindi lang niya magagawang panatilihin si Huang Feng, ngunit mapapasama pa niya ang kanilang relasyon. Sa kasong iyon, maaaring hindi. Sinasadyang gumawa siya ng isang malakas na kaaway. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ni Huang Feng sa coffee shop, hindi niya masyadong sineseryoso ang bagay na ito dahil hindi man lang niya inisip ang posibilidad ng bagay na ito. Sa makatuwid, hindi na kailangang pag-isipan ang bagay na ito. Imposibleng umasa siya sa mga taong iyon. Para sa kanya, tiyak na ito ay isang bagay na mas makakasama kaysa makabubuti. Si Huang Feng ay hindi isang tanga. Natural, hindi niya gagawin ang ganoong katangahan. Gayunpaman, malinaw na hindi inaasahan ni Huang Feng na hindi pa tapos ang usaping ito. Sa halip, ito ay simula pa lamang. Mula nang mapilitan siyang huminto sa ilang sasakyan mula sa Estados Unidos at makipagkita sa mga Amerikano sa coffee shop, tila napag-usapan na ito ng mga kinatawan ng ibang bansa. Sunod-sunod talaga ang pagbisita nila sa kanya sa mga susunod na araw. Bagamat ayaw silang makita ni Huang Feng, nakipagkita ang mga taong ito kay Huang Feng sa iba't ibang paraan. Ang layunin ng mga taong ito ay pareho sa nakaraang Amerikano. Lahat sila ay kumakatawan sa mga tao sa likod nila upang ipahayag ang mabuting kalooban kay Huang Feng. Sa kanila, walang kulang sa mga tao na direktang nag-imbite kay Huang Feng at direktang nagpahayag ng kanilang layunin. Gusto nilang i-recruit si Huang Feng. Para sa mga taong ito na bumisita sa kanya, direktang tinanggihan sila ni Huang Feng.
Direkta pa niyang tinanggihan ang imbitasyon mula sa Estados Unidos, lalo pa ang mga taga-ibang bansa. Bagamat ang mga kinatawan na ito ay nagbigay kay Huang Feng ng mapagbigay na kondisyon, si Huang Feng ay hindi natukso. Inisip ng mga taong ito na si Huang Feng ay isang ordinaryong negosyante lamang. Hindi nila alam na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng sa ilang mga espasyo ay hindi maihahambing sa kanila. Kahit ang mga tao sa likod nila ay hindi may kukumpara kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga salita ni Huang Feng ay ang batas sa ibang mga espasyo. Sa totoong mundo, walang sino man ang may ganoong kapangyarihan. Sa harap ng pagtanggi ni Huang Feng, ang ilang mga tao ay napaka mapagbigay. Bago sila dumating, naisip na nila na hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Hindi madaling tanggapin ni Huang Feng ang kanilang imbitasyon. Sa makatuwid, napakalma nila tungkol sa pagtanggi ni Huang Feng. Siyempre, wala silang balak na sumuko. Naghanda sila para sa isang mahabang labanan. Gayunpaman, ang ilang mga kinatawan ay walang ganoong magandang saloobin. Tila hindi sila sigurado sa posisyon ni Huang Feng. Akala nila ay isang ordinaryong negosyante lang si Huang Feng. Kinuha nila ang inisyatiba upang magpakita ng mabuting kalooban at gumawa ng inisyatiba upang lubad sa Huang Feng. Nagbigay na ito ng mukha kay Huang Feng. Sa huli, hindi sila binigyan ni Huang Feng ng anumang mukha at tinanggihan sila. Dahil dito, nawalan sila ng mukha. Sa makatuwid, nang ang mga taong ito ay nahaharap sa pagtanggi ni Huang Feng, ang kanilang mga mukha ay napakapangit. Maging ang kanilang mga salita ay medyo kakaiba. Binyantaan pa ng ilang tao si Huang Feng. Sa harap ng mga salita ng mga taong ito at maging ang kanilang mga pagbabanta, ngumiti lang si Huang Feng at hindi ito isinapuso. Hindi banggitin, ito ay kanyang sariling teritoryo. Kahit na ito ay nasa kanilang bansa, si Huang Feng ay hindi natatakot sa kanila. Isa na siyang half-immortal ngayon. Bagamat isa lamang siyang half-immortal, halos lampas ito sa saklaw ng mga ordinaryong tao. Bakit siya matatakot sa mga ordinaryong taong ito? Ang walang malasakit na ugali ni Huang Feng ay tila lalong nagpagalit sa mga taong ito. Ang ilang mga tao ay naging pag-alit at inatake si Huang Feng sa mismong lugar. Natural, hindi magiging magalang si Huang Feng sa mga taong ito. Hindi lang siya nagturo sa kanila ng leksyon sa lugar, ngunit tumanggi din siyang makipagtulungan sa kanila at hindi na ibinenta ang mga sasakyan sa mga kumpanya sa mga bansang iyon. Hindi inisip ng mga taong ito na si Huang Feng ay maglalakas loob na magalit at atakihin sila. Sa kanilang opinyon, lahat sila ay may mga background sa likod nila. Si Huang Feng ay tiyak na matatakot sa kanila. Kahit na hindi nasisiyahan si Huang Feng sa kanila, may tatago lamang niya ito sa kanyang puso. Sa huli, tinuruan sila ni Huang Feng ng leksyon. Gusto nilang gumanti kay Huang Feng, ngunit nalaman nilang wala silang paraan para harapin si Huang Feng. Sa huli, makakaalis lang sila pagkatapos magsabi ng masasakit na salita. Wala silang choice kundi umalis. Ito ay dahil kahit na wala silang paraan para makaganti kay Huang Feng, si Huang Feng ay may paraan para harapin sila. Ang mga alipin ni Huang Feng ay hindi lamang para palabas. Matapos silang magalit ni Huang Feng, ang mga taong ito ay hindi nag-atubili na humanap ng gulo sa kanila. Bilang resulta, nalaman ng mga taong ito na hindi sila maaaring manatili dito. Kung hindi sila umalis, patuloy lang silang magdurusa dito. Walang pakialam si Huang Feng sa pag-alis ng mga taong iyon. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga taong iyon. Hindi man lang siya nag-abalang harapin ng mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. Hahayaan na lang niyang turuan sila ng leksyon ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, si Huang Feng ay naiinis din sa mga taong ito. Bagamat ang ilang mga tao ay sumuko na o kinailangan ng umalis matapos siyang turuan ng leksyon, mas maraming tao ang nag-iisip pa rin ng iba't ibang paraan upang makilala si Huang Feng. Kung hindi gumana ang isang beses, susubukan nila sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi pa rin gumana ang 2 beses, susubukan nila sa pangatlong beses. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay tila matyaga kay Huang Feng. Hindi sila susuko kahit na hindi nila hikayatin si Huang Feng. May mga taong pumunta pa sa mga babae ni Huang Feng para lang makita si Huang Feng. Siyempre, maingat pa ring isinagawa ang mga aksyon ng mga taong ito. Katulad ng kinatawa ng Estados Unidos, bago makilala si Huang Feng,
gumawa sila ng ilang pagtatago upang hindi ipaalam sa mga tagalabas na nakikipag-ugnayan sila kay Huang Feng. Gayunpaman, sa napakaraming tao na nakikipag-ugnayan kay Huang Feng, naging madali para sa ilang tao na malaman ito. Ang dahilan kung bakit naging maingat ang mga taong ito sa pakikipag-ugnayan kay Huang Feng ay natural dahil ayaw nilang malaman ng mga nakatataas ng Huaxia ang tungkol sa bagay na ito at maging mapagbantay laban sa kanila at kay Huang Feng. Kung ganoon, magiging mas mahirap para sa kanila na alisin si Huang Feng. Gayunpaman, dahil napakaraming tao ang nakikipag-ugnayan kay Huang Feng, at ang mga nakatataas ng Huaxia ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Huang Feng, hindi nila gustong makaligtaan ang anumang nangyari kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay nag-isip na sila ay maingat at itinago ang kanilang mga aksyon, ngunit hindi nagtagal ay nalaman ito ng mga nakatataas. Sigurado akong alam na ng lahat ang nangyari sa Jiangzhou, di ba? Sa isang meeting room sa Huaxia, ang mga nakatataas ng Huaxia, kabilang si Elder Li, ay nakaupo lahat. Naglaan sila ng oras ngayon para idaos ang pulong na ito dahil sa usapin ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi na isang ordinaryong tao. Bawat galaw niya ay may kaugnayan sa mata ng maraming tao. Bukod dito, ang bagay na ito ay nagkaroon ng malaking epekto. Kung hindi nila ito binigyang pansin, ang mga kahihinatnan ay maaaring napakaseryoso. Nakakabahala talaga ang binatang ito, another big shot said. Walang kulang sa reklamo sa tono niya. Hindi mo masasabi iyon. Sa tingin ko si Huang Feng mismo ay malamang na hindi inaasahan na mangyayari ito, at hindi rin niya ginustong mangyari ito. Sinabi ni Elder Li, alam nating lahat na si Huang Feng mismo ay sadyang umiiwas sa mga taong iyon sa Jiangzhou. Kaya lang, ang mga taong iyon ay ayaw sumuko at ipilit na guluhin siya. Kabanata 2025, si Elder Li ay iniligtas ni Huang Feng noong siya ay may sakit noon. Bukod dito, nagkaroon sila ng ilang pagkakaibigan sa pagitan nila. Sa makatuwid, palaging may pagkakataon si Elder Li na magsabi ng ilang magagandang salita para kay Huang Feng. Naunawaan ng lahat ng naruroon ang sitwasyong ito, ngunit wala silang masyadong pakialam. Una sa lahat, naging magkaibigan sila ni Elder Li sa loob ng maraming taon. Alam nila ang katangian ni Elder Li. Bagamat madalas magsalita si Elder Li para kay Huang Feng, si Elder Li mismo ay isang napaka-prinsipyong tao. Kung gumawa si Huang Feng ng isang bagay na lumalabag sa kanyang mga prinsipyo, tiyak na hindi siya tatayo sa panig ni Huang Feng. Bilang karagdagan, dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Huang Feng, kailangan din ng lahat ang gayong tao upang kumilos bilang buffer at medium sa pagitan nila ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, mas makakaugnayan nila si Huang Feng at maunawaan ang sitwasyon ni Huang Feng. Maaari pa silang makakuha ng higit pang mga benepisyo mula kay Huang Feng. Si Elder Li, na iniligtas noon ni Huang Feng, ay isang napakaangkop na kandidato. Sa makatuwid, kahit na alam ng lahat na si Elder Li ay madalas magsalita para kay Huang Feng, hindi sila masyadong nasisiyahan. Tama si Old Li. Alam ninyong lahat kung ano ang nangyari kay Li Huang. Nagkusa ang mga dayuhang puwersang iyon para hanapin siya. Gumamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan. Gusto man ni Li Huang na magtago, hindi niya magawa. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga natin siya masisi, sabi ng isa pang malaking pagbaril. Bagamat hindi malapit ang Jiangzhou sa kabisera, maaaring malaman ng malalaking kuha na ito ang mga detalye ng nangyari kay Huang Feng sa unang pagkakataon. Masasabing ang kasalukuyang Huang Feng ay walang sikreto sa kanilang mga mata. Gayunpaman, kung mas ganito ang kaso, mas nalilito sila. Marami silang alam tungkol kay Huang Feng, lalo na pagkatapos bigyan sila ni Huang Feng ng ilang advanced na teknolohiya at sinimulan pa ang kumpanyang Space-Time Car. Ang mga malalaking shot na ito ay nagbigay ng higit na pansin sa kanya at nag-imbestiga sa kanya ng mas detalyado. Gayunpaman, mayroon na silang magandang pangunawa kay Huang Feng, ngunit hindi pa rin nila alam kung saan nanggaling ang mga advanced na teknolohiya ni Huang Feng at kung saan nagmula ang mga kakayahan ni Huang Feng. Hindi naman sa hindi sila nag-imbestiga, pero wala pa rin silang clue. Siyempre, hindi nila naisip na tanungin ang mga babae ni Huang Feng. Ang mga babaeng iyon ay laging nasa tabi niya, o may alam sila.
Gayunpaman, alam din ng malalaking shot na ito ang posisyon ng mga babaeng ito sa puso ni Huang Feng sa pamamagitan ng usapin ni Su Yamo at iba pang kababaihan. Kapag ang mga babaeng iyon ay nahuli at nainterogasyon, ito ay tiyak na magagalit kay Huang Feng at magagalit kay Huang Feng. Sa kasong iyon, ang magkabilang panig ay mahuhulog. Sa makatuwid, maliban kung ito ay isang huling paraan, hindi nila gagawin ang hakbang na iyon. Iyon ang huli nilang ginawa. Siyempre, bilang karagdagan sa mga kababaihan ni Huang Feng, may isa pang posisyon na hindi maintindihan ng mga taong ito. Iyon ang villa kung saan nakatira ngayon si Huang Feng. Ang villa ay hindi mukhang espesyal sa labas. Kahit kumpara sa mga villa ng ibang mayayaman, tila mas malala ang seguridad ni Huang Feng. Wala man lang security guard. Gayunpaman, ang malalaking kuha na ito ay alam ng lahat na ang villa ni Huang Feng, na tila may mahinang seguridad, ay walang pinagkaiba sa yungib ng tigre. Kahit sino pa, basta pumasok na may masamang intensyon, mahirap lumabas. Ito ay sinubukan ng maraming tao noon. Ang ilan ay mga kasambahay, at ang ilan ay mga dayuhang tao. Ang kanilang mga kasanayan ay hindi mahina. Bilang resulta, pagkatapos pumasok, walang paraan upang makatakas ng hindi nasaktan. Alam din ng malalaking shot na ito na ang dahilan kung bakit napakalakas ng villa ni Huang Feng ay may kaugnayan sa kanyang mga katulong. Yung mga babaeng mukhang engkanto ay hindi kasing hina nila. Kahit na kumilos ang mga miyembro ng National Security Agency, maaaring hindi nila mapakinabangan ang mga ito. Sa makatuwid, ang mga malalaking shot na ito ay nahulaan na ang sikreto ni Huang Feng ay maaaring makuha mula sa mga babaeng nakapaligid sa kanya, o mula sa kanyang villa. Gayunpaman, kahit alin, hindi ito naging madali. Kapag nabigo sila, magkakaroon sila ng away ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na alam ng mga malalaking shot na ito na ang dalawang posisyon na iyon ay maaaring maging isang pambihirang tagumpay, hindi nila ginawa ang pangwakas na desisyon. Hindi nila gustong galitin si Huang Feng ngayon. Hindi ito maganda para sa kanila dahil wala silang kasiguraduhan na manalo. Kapag nabigo sila, magkakaroon sila ng away ni Huang Feng. Talagang hindi sulit ang pagkawala. Walang handang pasanin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, napakalinaw nila tungkol sa iba pang mga bagay tungkol kay Huang Feng. Sa makatuwid, napakalinaw nila tungkol sa mga bagay na nakatagpo ni Huang Feng sa mga araw na ito. Kahit na ang mga detalye ng chat ay hindi pa rin alam nila kung sino ang pumunta upang hanapin si Huang Feng at kung saan nagkita ang dalawang panig. Tungkol naman sa layunin ng mga taong iyon na nagkusa na hanapin si Huang Feng, bagaman hindi nila sila tinanong, malamang na mahulaan nila ito dahil sila rin ang mga taong nasa likod ng mga nagkusa na makipag-ugnayan kay Huang Feng. Ito ay tiyak na dahil dito na sila ay naalerto at nagsagawa ng pagpupulong ngayon. Malinaw, napagtanto din nila na ang kanilang mga dayuhang katapat ay tila alam ang kahalagahan ni Huang Feng at nagsimulang gustong i-poach sila. Dahil dito, kailangan nilang maging mapagbantay at magsagawa ng pagpupulong para pag-usapan ang mga kontra-hakbang. Napakatino at matalino pa rin si Huang Feng. Hindi siya pumayag sa alinman sa kanila. Malalaman natin ito sa reaksyon ng mga taong iyon, kaya hindi tayo dapat maghinala kay Huang Feng. Nagpatuloy si Elder Li. Sa katunayan, hindi sumang-ayon si Little Huang sa mga taong iyon. Ang big boss na nagreklamo tungkol kay Huang Feng noon ay nagsabi, gayunpaman, iyon lang ang kaso ngayon. Sino ang makakagarantiya na siya ay palaging makakapit sa kanyang kasalukuyang ideya at hindi makumbinsi ng mga taong iyon? Sa pagkakaalam namin, ang mga Amerikano ay mukhang determinado na makuha siya, at ang mga kondisyon na kanilang iniaalok ay napakahusay. Sino ang makakagarantiya na hindi siya matutukso? Natahimik ang lahat. Sa totoo lang, kahit na ang lahat ay galit na ang Estados Unidos ay nanghuhuli ng mga tao mula sa kanilang panig, wala silang magagawa tungkol dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng Estados Unidos. Ang ilang mga siyentipiko ay napoach pa nila. Ang nakaraang misyon ni Huang Feng ay isang katulad na sitwasyon. Gayunpaman, dahil ang mga kondisyon sa mga Amerikano ay talagang mas mahusay, at ang paggamot ay mas mahusay, kaya kahit na ang lahat ay galit, sila ay nakabantay pa rin. Gayunpaman, karaniwan pa rin para sa mga talento na napoach. Ngayon, ang bagay na ito ay tila nahulog sa ulo ni Huang Feng.
Walang makakasiguro na si Huang Feng ay makakapit. Dito, naniniwala ako kay Huang Feng. Hindi na siya matutulad sa mga traidor na iyon dati. Mahal niya ang bansang ito at hindi siya aalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Matandang Li. Malinaw na sobrang kumpiyansa siya nang sabihin niya ito. Malaki ang tiwala niya kay Huang Feng. Sinabi rin niya ito pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang. Hindi lang basta-basta ang sinasabi niya. Kuya Lee, huwag kang pabigla-bigla. Matagal mo na siyang hindi kilala. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan ng walang kondisyon dahil lang sa niligtas kanya noon, sabi ng nagsalita kanina. Hindi ko sinasabi ito ng walang taros. Sinabi ni Elder Lee, bagamat hindi ko pa siya kilala sa loob ng mahabang panahon, kilala ko siya ng lubos. Hanggat hindi tayo lalampas sa linya, mananatili siya sa China magpakailanman at hindi pupunta sa ibang bansa. Ang iba pang malalaking shot ay lihim na nag-iimbestiga kay Huang Feng. Medyo natakot sila kay Huang Feng. Malinaw, alam din ni Elder Lee. Bagamat hindi siya sang-ayon dito, naiintindihan niya ang mga dati niyang kaibigan. Kung tutuusin, ang kanilang panimulang punto ay para sa kapakanan ng bansa. Hindi nila nais na umiral ang isang malakas na hindi matatag na kadahilanan tulad ni Huang Feng. Gayunpaman, bagamat naiintindihan niya, hindi sang-ayon dito si Elder Lee. Gaya ng sinabi niya, kahit na matagal na silang hindi magkakilala ni Huang Feng, kilalang-kilala niya si Huang Feng. Alam niya kung anong uri ng tao si Huang Feng. Hanggat hindi ginagalit ng mga taong ito si Huang Feng, hinding-hindi niya gugustuhing umalis dito. Sa makatuwid, nais din ni Elder Lee na samantalahin ang pagkakataong ito para paalalahanan ang mga tao sa pinangyarihan na huwag gumawa ng anumang bagay na labis. Maaari nilang imbestigahan si Huang Feng, ngunit hindi nila ito magawa. Hindi nila kayang sirain ang kanilang relasyon. Hindi yun makakabuti sa sinuman. Hanggat hindi sisirain ng dalawang panig ang kanilang relasyon, matatag na naniniwala si Elder Lee na hindi aalis si Huang Feng dito. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraang pakikipag-ugnayan, alam ni Elder Lee na si Huang Feng ay isang napakamakabayan na tao. Hindi siya aalis dito maliban na lamang kung ito ay isang huling paraan, lalo pat gumawa ng anumang masama sa bansang ito. Malaki ang tiwala mo sa kanya. Oo, sumang-ayon si Elder Lee. Dapat malaman na pagkatapos maabot ang kanilang posisyon, mahirap na ganap na magtiwala sa isang tao. Ngayon, ipinakita ni Elder Lee na lubos niyang pinagkakatiwalaan si Huang Feng. Ito ay napakabihirang, at ginawa nitong medyo nagulat ang mga tao sa eksena. Kung ganoon nga, pag-usapan muna natin kung paano haharapin ang usaping ito. Kahit na hindi talaga siya magtatraidor sa bansa gaya ng sinabi ni Old Lee, halatang hindi magandang bagay na hayaan ang mga taong iyon na mapalapit sa kanya. Hindi ba dapat gumawa tayo ng paraan upang manatili siya? Kung tutuusin, mas mabuti para sa atin kung mananatili siya kaysa kung aalis siya, sabi ng isa sa mga amo. Sa katunayan, alam ng lahat na umalis man si Huang Feng o nahulog kay Huang Feng, hindi ito masyadong mabuti para sa kanila. Kapag nanatili si Huang Feng dito magpakailanman, makakahanap sila ng mga paraan para makakuha ng mas advanced na teknolohiya mula kay Huang Feng. Kasabay nito, gagamitin din ni Huang Feng ang ilang teknolohiya sa domestic development. Sa makatuwid, sa isang sitwasyon kung saan hindi sila sigurado, hindi sila handang makipagtalo kay Huang Feng. Ang mga taong ito ay hindi kailanman gumawa ng anumang mapanganib. Ngunit ngayon, tila mas kapaki-pakinabang sa kanila ang pagkakaroon ng magandang relasyon kay Huang Feng, at mas maaasahan din. Kabanata 2026. Matapos maabot ng lahat ang isang pinagkasunduan, ang susunod na hakbang ay talakayin kung paano haharapin ang mga bagay na ito. Bagamat matatag na naniniwala si Elder Lee na hindi ipagkakanulo ni Huang Feng ang bansa, halatang ayaw nilang makita si Huang Feng na hinaharas ng mga taong iyon sa lahat ng oras. Kung ganoon, kung may aksidenteng nangyari, hindi iyon ang gustong makita ng lahat. Sa makatuwid, sa huli, napagkasundoan ng lahat na lihim na imbestigahan ang mga kumpanyang iyon na pumunta sa kumpanyang Space-Time Car upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Kung mayroong ilang mga tao na namamahala sa mga espesyal na bagay sa kanila, sila ay lihim na babalaan sa kanila. Kung walang silbi ang babala, gagawa sila ng ilang hakbang para pilitin silang umalis sa China. Anyway, lahat ng tao ngayon ay may parehong ideya.
Iyon ay upang mapanatili si Huang Feng hanggat maaari. Hindi nila siya papayagang umalis dito. Sa kasong iyon, ang kanilang pagkawala ay magiging napakalaki. Sa kabilang panig, hindi alam ni Huang Feng na si Old Li at ang iba pa ay espesyal na naglaan ng oras para pag-usapan ang kanyang mga pangyayari. Dapat malaman na si Old Li at ang iba pa ay tunay na makapangyarihang tao. Araw-araw, kailangan nilang harapin ang mga usapin ng bansa. Bihira silang magkaroon ng libreng oras. Kung alam ni Huang Feng na naglaan sila ng oras para pag-usapan ang kanyang mga pangyayari, hindi niya malalaman kung sasabihin niya na flattered siya o hindi. Gayunpaman, kahit na hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa mga bagay doon, naiinis na siya ngayon sa mga taong ipinadala ng ibang mga bansa. Kung ang mga ugali ng mga taong ito ay napakasama, kung gayon ay magiging mabuti ang pakiramdam ni Huang Feng. Ang bawat tao ay maaaring direktang maging pag-alit at labanan. Katulad ng mga taong iyon dati, diretsyong lumaban. Gayunpaman, ang hindi komportable kay Huang Feng ay ang karamihan sa kanila ay may napakagandang ugali. Kahit noong nakilala nila siya, napakababa ng kanilang ugali. Sa ganitong paraan, medyo mahirap para kay Huang Feng. Dumating sila para magpakita ng kabaitan at makipagkaibigan. Wala silang mali siya. Bukod dito, sinabi nila ang lahat ng uri ng mabubuting salita at mga salitang nakakabigay puri. Ayos lang naman kung hindi niya ito tanggapin, pero hindi naman niya magagawa ng walang dahilan, di ba? Imposibleng lumaban, at ang mga taong iyon ay medyo malaganap. Hindi nila binitawan ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, at naiinis din siya. Dahil dito, gusto ni Huang Feng na alisin ang sitwasyon sa harap niya. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa mga ito. Marahil, pagkatapos niyang umalis ng ilang sandali, ang kanilang pasensya ay maubos, at sila ay titigil. Kung ganoon, maaari siyang bumalik sa dati niyang buhay. Masarap umalis saglit, pero napaka-resourceful ng mga yan. Marami silang alam. Kahit magtago tayo, baka hanapin tayo, sabi ni Suyamo. Nitong mga nakaraang araw, hindi lang nahanap ng mga taong iyon si Huang Feng, ngunit natagpuan din nila si Suyamo at iba pa dahil alam nilang maraming babae sa paligid ni Huang Feng. Sinabi nila ang lahat ng uri ng mabubuting salita sa kanilang mga tainga at nag-alok ng lahat ng uri ng mabuting kalagayan. Malinaw, umaasa silang mahikayat si Suyamo at ang iba pa. Pagkatapos, hahayaan nila silang makipag-usap kay Huang Feng. Baka may ibang epekto. Sa makatuwid, nitong mga nakaraang araw, hindi lamang si Huang Feng ang naiinis, ngunit si Suyamo at ang iba pa ay nasa katulad na sitwasyon. Kung tutuusin, matataas ang ranggo ng mga taong iyon. Marami silang alam tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Alam din nila ang tungkol sa mga babae sa paligid ni Huang Feng. Masasabing walang sinuman sa mga babae sa paligid ni Huang Feng ang makakatakas sa bagay na ito. Maging si Guo Mengan, nakatatapos lang magkaroon ng relasyon kay Huang Feng, ay binisita rin ng maraming tao. Kaya naman, suportado ng mga babae ang mungkahi ni Huang Feng na mawala sila saglit. Gayunpaman, kung saan pupunta ay isang problema. Nakalimutan mo na ba, may lugar tayo na tayo lang ang mapupuntahan. Ang iba ay hindi makapunta doon, at hindi nila tayo mahahanap. Nakita ni Huang Feng ang mga babae na nag-iisip kung saan magtatago, kaya ngumiti siya. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ng mga babae dahil alam na nila kung saan ang sinasabi ni Huang Feng. Sa mga taong ito, si Guo Mengan, nakakasali lang, ay lalo na nasa sabik dahil marami siyang narinig tungkol sa iba pang mga espasyo sa panahong ito. Sobrang inggit siya sa mga ito. Gayunpaman, gaano man siya kainggit, kung hindi pupunta si Huang Feng, wala silang mapupuntahan. Ngayong sinabi ito ni Huang Feng, halatang naghahanda siyang pumunta sa ibang espasyo, dahil yun lang ang lugar kung saan maaaring pumunta ang mga tulad nila. Ang ibang mga tao ay walang paraan upang pumunta doon, at ito ay imposible para sa kanila na mahanap sila. Ibig mong sabihin pumunta sa ibang mga lugar, sabi ni Xi Mengjiao, at ang ibang mga babae ay tumingin din kay Huang Feng ng may pag-asa. Para sa pagpunta sa ibang mga espasyo, hindi tumutol ang mga babae, at inaabangan pa nila ito. Ang mga lugar na iyon ay hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Para sa kanila, isa rin itong magandang karanasan. Makakakita sila ng maraming bagong mundo sa mga lugar na iyon, makakatagpo ng iba't ibang tao, makakita ng iba't ibang magagandang tanawin,
at makakain ng iba't ibang masasarap na pagkain na hindi makikita sa mundo. Sa madaling salita, ang makapunta sa ibang mga espasyo ay isang napakagandang bagay para sa mga babaeng ito. Lalo na ngayon, inis sila ng mga taga-ibang bansa. Kung maaari silang pumunta sa ibang mga puwang, ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpahinga. Oo, sabi ni Huang Feng, nagkataon lang na may puwang dito. Titingnan ko, isa rin itong pagkakataon. Anong klaseng mundo yan? Tanong ni Tang Mazo. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga mundo sa espasyo ni Huang Feng, at ang background ng mundo sa bawat espasyo ay naiiba. Ang ilan ay mga daigdig na nalampasan ang teknolohiya ng daigdig, ang ilan ay mga mundo ng martial arts, at maging ang katapusan ng mundo. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga background sa mundo. Si Tang Mazo at ang iba ay likas na mausisa kung anong uri ng mundo ang kanilang pupuntahan. Ang mundo ng paglilinang, sabi ni Huang Feng. Pupunta si Huang Feng sa mundo ng paglilinang na iniwan niya noon. Nakapasok siya sa half-immortal realm doon, at doon din siya nagtatag ng sarili niyang sekta, ang Huoxia Sword Sect. Si Huang Feng ay talagang interesado sa Huoxia Sword Sect. Kung hindi sana siya gumastos ng malaking pera para ipagpalit ang mga lihim na cultivation book na iyon mula sa tindahan sa storage box para sa pagsasanay ng mga disipulo ng Huoxia Sword Sect. Sa makatuwid, bagamat umalis si Huang Feng sa lugar na iyon, namiss pa rin niya ang lugar na iyon. Ngayon, ilang oras na ang nakalipas mula nang umalis siya sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung kumusta ang lugar na iyon, kung may nangyari, at kung hanggang saan ang ginagawa ng kanyang mga alagad ngayon. Sa makatuwid, noong naghahanda si Huang Feng na pumunta sa ibang mga espasyo sa pagkakataong ito, ang unang pumasok sa isip niya ay itong mundo ng paglilinang. Kasabay nito, si Huang Feng ay interesado rin sa daang-libong bundok. Maraming mga kayamanan sa daang-libong bundok. Dati, dahil sa kawalan ng oras, hindi niya lubos na na-explore ang lugar na iyon. Ngayon, ang mga mabangis na hayop doon ay pinaamon niya, at kasabay nito, natural na gusto ni Huang Feng na pumunta doon at tingnan kung makakakuha siya ng anumang kayamanan. Ang mundo ng paglilinang. Ito ba ang uri ng mundo kung saan maaari tayong lumipad sa langit? Sabi ni Tanying na nakadilat ang mga mata. Ganun din ang sitwasyon ng ibang babae. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ang mga babaeng ito ay nanunood ng isang serye sa TV kamakailan. Ang nilalaman ng serye sa TV ay tungkol sa kwento ng paglilinang ng babaeng lead. Ang background ay isa ring mundo ng paglilinang. Noong nanunood sila ng mga serye sa TV noon, sinabi ng mga babaeng ito na kapag madala sila ni Huang Feng sa mundo ng paglilinang, dapat silang pumunta sa mundong iyon at tingnan kung ano ito. Nais din nilang hilingin kay Huang Feng na turuan sila kung paano lumipad sa himpapawid. Gayunpaman, hindi inaasahan ng mga babaeng ito na dadalhin sila ni Huang Feng sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon. Paanong hindi ito magpapasaya sa kanila? Sa oras na ito, maraming mga dilag mula sa ibang mga espasyo ang puno rin ng kuryosidad tungkol sa mundo ng paglilinang. Ang kanilang orihinal na mundo ay hindi isang mundo ng paglilinang, at kamakailan lamang, sila ay nahuhumaling din sa mga teleseryeng iyon, kaya't sila ay nagkaroon ng parehong mga inaasahan tulad ng iba pang mga kababaihan. Oo, sinabi ni Huang Feng, bago pumasok sa mundong iyon, ituturo ko muna sa iyo ang kakayahang lumipad gamit ang isang espada. Pagdating mo doon, maaari kang lumipad sa nilalaman ng iyong puso. Ito ay dahil kung gusto nilang pumunta sa ibang espasyo, kailangan nilang manatili doon ng hindi bababa sa 1 taon, nakatumbas ng 1 buwan sa totoong mundo. Sa makatuwid, bago sila pumunta, ang mga babae ay kailangang harapin ang ilang mga bagay sa kamay at gumawa ng mga kaayusan. Kung tutuusin, karamihan sa mga babaeng ito ay may kanya-kanyang karera, kaya hindi sila basta-basta makakaalis kung gusto nila. Sa makatuwid, bagamat nagpasya ang lahat na pumunta sa ibang mga espasyo, mayroon pa ring ilang araw bago umalis. Sa ilang araw na ito, tuturuan sila ni Huang Feng ng kakayahang lumipad gamit ang isang espada. Sa mundo ng paglilinang, para sa mga magsasaka, ang paglipad gamit ang isang espada ay ang pinakapangunahing kasanayan lamang. Natural na gustong turuan ni Huang Feng ang mga babaeng ito. Sa katotohanan, ang mga babaeng ito ay malinaw na hindi makakalipad gamit ang isang espada. Kapag sila ay natuklasan, ito ay mahirap ipaliwanag.
Gayunpaman, nang dumating sila sa mundo ng paglilinang, ang mga babaeng ito ay walang ganoong pag-aalinlangan. Sa oras na iyon, maaari silang lumipad sa nilalaman ng kanilang puso. Lumipad gamit ang espada. Ang galing! Pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, halos magkasabay na sinabi ng mga babae. Sa totoo lang, may mga eroplano at maging mga lumulutang na sasakyan na ginawa ng kumpanya ni Huang Feng, kaya hindi naging problema para sa kanila na umalis sa lupa. Gayunpaman, may pagkakaiba sa pagitan ng paglipad sa isang eroplano o kotse at paglipad ng personal. Nang manood sila ng TV, ang mga babaeng ito ay sobrang inggit sa pangunahing tauhang babae na maaaring lumipad gamit ang isang espada. Maaari siyang lumipad kahit saan at pumunta kung saan niya gusto. Ito ay napakabilis at maginhawa. Ngayon, tuturuan sila ni Huang Feng ng kakayahang lumipad gamit ang isang espada. Natural, tuwang-tuwa sila. Maging si Xi Mengjiao ay nagsabi kay Huang Feng na may kawalang kasiyahan. Bakit hindi mo itinuro sa amin ang kakayahang ito ng mas maaga? Tama, matagal na naming gustong matutunan ang kakayahang ito. Ang ibang mga babae ay may katulad na iniisip. Malinaw, ang mga babaeng ito ay naimpluwensyahan pa rin ng mga serye sa TV. Kabanata 2027. Walang silbi na turuan ka ng mas maaga. Sa totoo lang, hindi mo ito magagamit, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, sa katotohanan, walang paraan upang malayang lumipad. Hindi pa banggitin ng mga babaeng ito, kahit si Huang Feng mismo ay sinubukang huwag lumipad hanggat maaari. Kapag kailangan niyang lumipad, papansinin niya ang paligid at hindi niya hahayaang makita siya ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang paglipad ng direkta sa himpapawid ay labag sa sentido komon. Bagamat sa katotohanan, mayroon ding mga nagsasaka, at isa si Bai Xiaoro sa kanila. Maaari rin nilang linangin ang panloob na lakas, ngunit ang panloob na lakas dito ay tila iba sa isa sa mundo ng Wuxia. Maaaring sabihin na ito ay isang watered-down na bersyon. Hindi pa nakikita ni Huang Feng ang isang first-class inner strength master sa katotohanan hanggang ngayon na nagpakita ng dahilan. At tila dahil dito, ang mga taong ito na may panloob na lakas ay hindi makakalipad. Kahit sa mundo ng Wuxia, napakahirap umasa sa lakas ng loob para lumipad. Sa karamihan, maaari silang tumalon sa mga bubong at mag-vault sa mga dingding, ngunit nangangailangan iyon ng tulong ng mga panlabas na bagay. Sa makatuwid, kung ang isang tao ay maaaring lumipad ng direkta sa himpapawid ng walang tulong ng anumang panlabas na bagay, talagang mahirap itong maunawaan. Naiintindihan din ito ng mga babae, pero babae naman sila kung tutuusin. Bukod dito, masyado silang nahuhumaling sa teleseryeng iyon kamakailan, kaya hindi pa rin sila kontento na hindi sila tinuruan ni Huang Feng na lumipad ng mas maaga. Pwede tayong lumipad ng patago sa villa. Ang paglipad dito ay hindi matutuklasan ng iba. At saka, kahit hindi tayo lumipad, walang masamang pag-aralan ito, anitang Mazo. Tama na. Sumang-ayon naman ang ibang mga babae. Malinaw, hindi pa rin sila nasisiyahan na hindi itinuro sa kanila ni Huang Feng ang kasanayang ito na matagal na nilang inaasam-asam. Okay, kasalanan ko ito. Dapat kanina pa kita tinuruan, sabi ni Huang Feng. Mas katulad niyan. Nang makitang inamin ni Huang Feng ang kanyang pagkakamali, ang mga babae ay tumango bilang kasiyahan. Sa orihinal, hindi talaga sila galit kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi nila karaniwang ginagamit ang kakayahang ito. Sinabi lang nila iyon dahil gusto nilang maging mapang-akit. Hindi nagalit si Huang Feng. Sa halip, naramdaman niyang dapat talaga niyang ituro sa kanila ang kakayahang ito. Kung tutuusin, siya at sila ngayon ay pinagmamasdan ng maraming tao. Kung mas maraming kasanayan ang kanilang natutunan, mas maraming proteksyon ang kanilang makukuha. Bagamat hindi nila karaniwang magagamit ang kakayahang ito, maaari itong gamitin sa mga kritikal na sandali upang iligtas ang kanilang buhay. Bukod dito, dahil sa biglaang kalikasan, ang iba ay hindi alam ang tungkol sa kakayahang ito, kaya maaari itong maging isa sa mga paraan ng pagliligtas ng buhay para sa lahat. Bagamat ang mga babae ay may mga alipin na inayos ni Huang Feng sa kanilang paligid, at ang kanilang kaligtasan ay hindi dapat maging problema, walang sinuman ang makakagarantiya na walang anumang aksidente, kaya't palaging magandang matuto ng higit pang mga kasanayan. Well, tuturuan kita ngayon.
Matapos maunawaan ang sitwasyon, sinimulan ni Huang Feng na turuan ang mga babae ng kakayahang lumipad gamit ang isang espada. Nais din niyang matutunan ng mga babae ang kakayahang ito sa lalong madaling panahon. Okay, agad namang pumayag ang mga babae. Kaya, sa mga susunod na araw, tinuruan ni Huang Feng ang mga babae ng kakayahang lumipad sa isang espada araw-araw. Ang kakayahang ito ay talagang hindi mahirap ituro. Ito ay higit sa lahat ang kakayahang kontrolin ang chi sa katawan. Ito ay maaaring ituring bilang isang uri ng pamamaraan. Tungkol sa flying sword na kailangan, tinulungan ni Huang Feng ang mga babae na ipagpalit ito mula sa storage box. Si Huang Feng ay natural na hindi magiging maramo sa mga babae. Sa makatuwid, ang mga lumilipad na espadang ipinagpalit ay pawang antas ng kayamanan. Kahit na sa mundo ng paglilinang, sila ay mga kayamanan. Ang mga lumilipad na espada na ito ay kailangang kilalanin ng master. Kapag nakilala ang master, walang ibang makakontrol sa kanila. Kasabay nito, ang mga lumilipad na espada na ito ay maaari ding baguhin sa laki. Kapag hindi ginagamit, maaari silang maging napakaliit, mas mababa lamang sa laki ng palad, na napakaginhawa para sa pagtatago at pagdadala. Kasabay nito, ang mga kakayahan ng mga lumilipad na espada na ito ay kayamanan din. Sa ilalim ng kontrol ng master, maaari nilang salakayin ang anumang target sa larangan ng pangitain. Ang kabagsikan ay napakalakas. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng isa pang kakayahan ng mga babae na makapagligtas ng buhay. Halatang gustong-gusto ng mga babae ang mga lumilipad na espadang ito. Matapos silang ibigay ni Huang Feng sa kanila, hindi na sila makapaghintay na makilala ang master. Pagkatapos nito, maaari nilang baguhin ang kanilang mga sukat at kontrolin ang mga ito upang lumipad sa hangin. Matapos matutunan ng mga babae kung paano lumipad gamit ang isang espada, hindi na sila makapaghintay na tumayo dito at kontrolin ang mga lumilipad na espada. Pagkalipas ng 5 araw, lahat ng mga batang babae ay natutong lumipad gamit ang kanilang mga espada. Sa panahong ito, inayos na rin ng mga babae ang kanilang mga gawain sa totoong mundo at naghanda para pumunta sa ibang mga espasyo. Dito, dapat sabihin na si Xi Mengjiao ang unang natutong lumipad gamit ang isang espada. Siya ay tila napakatalino sa paglilinang. Sa puntong ito, kahit si Bai Xiaoro, na nagal-inang sa loob ng maraming taon, ay hindi makapagkumpara. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay maihahambing kay Bai Xiaoro, na nauna sa ibang mga babae. Kailangang malaman ng isa na si Bai Xiaoro ay nagtatanim ng maraming taon. Bagamat nawala ang kanyang cultivation dahil kay Huang Feng, ang kanyang cultivation ay ganap na nakabawi dahil sa tulong ni Huang Feng. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, ang kasalukuyang paglilinang ni Xi Mengjiao ay maihahambing sa kanya. Makikita na napakataas ng talento ni Xi Mengjiao sa cultivation. Ang taong tulad ni Xi Mengjiao, kung inilagay sa mundo ng cultivation o sa mundo ng martial arts, ay magiging isang henyo na pag-iral. Maaakit niya ang atensyon ng mga pangunahing sekta, at kahit na baliw na makipagkompetensya para sa kanya. Naramdaman pa ni Huang Feng na kung hindi siya pinalad, ang bilis ng kanyang cultivation ay maaaring hindi kasing bilis ni Xi Mengjiao. Dahil dito, labis na ipinagmamalaki ni Xi Mengjiao ang kanyang sarili sa harap ni Huang Feng. Siyempre, sa harap ng ibang mga babae, si Xi Mengjiao ay hindi nagpakita ng labis na pagmamataas. Sa harap ng mga babae, para siyang spoiled little sister. Napakaganda ng relasyon niya sa mga babae, lalo na kay Suyamo. Sa harap ni Suyamo, para siyang maliit na kapatid, masunurin at paminsan-minsan ay spoiled. Well, ready na ba kayong lahat? Mag-teleport kami. Noong gabing iyon, si Huang Feng at ang mga babae ay nagtipon sa kanyang kwarto. Sa buong villa, inutusan na ni Huang Feng ang mga kasambahay na bantayan ang lugar na ito at huwag papasukin ang mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng at ang iba ay aalis ng 1 buwan. Ang panahong ito ay hindi mahaba o maikli. Si Huang Feng mismo ang kailangang mag-ayos. Ayaw niyang masira ng iba ang kanyang lugar pagkatapos niyang umalis. Sa harap ng tanong ni Huang Feng, bahagyang tumango ang mga babae sa pananabik. Hindi man ito ang unang pagkakataon na na-teleport sila, tuwang-tuwa pa rin sila sa bawat pagkakataon. Ang bawat teleportasyon ay isang nobelang karanasan.
medyo hindi totoo ang pakiramdam ng mga babae ngayon. Well, let's go. Nakita ni Huang Feng na hindi na makapaghintay ang mga babae, kaya hindi na siya nagpatagal pa. Sa sumunod na segundo, nawala si Huang Feng at ang iba pa sa kwarto. Ang kwartong napapaligiran ng maraming tao ngayon ay naging walang laman. Siyempre, walang pakialam ang mga katulong sa labas ng kwarto sa nangyari dito. Busy pa rin sila gaya ng dati, walang kaunting pagbabago. Parang nasa villa pa rin si Huang Feng at ang kanyang mga babae. Hindi rin alam ng mga tao sa labas na umalis na si Huang Feng at ang kanyang mga babae. Gayunpaman, dahil si Huang Feng at ang kanyang mga kababaihan ay binigyang pansin ng lahat ng partido sa panahong ito, alam ng lahat ng partido na ang kanyang mga kababaihan ay gumagawa ng iba't ibang mga pagsasaayos sa mga araw na ito. Nahulaan ng lahat na si Huang Feng at ang kanyang mga babae ay maaaring naghahanda na mawala sandali. Gayunpaman, sa labas ng villa ni Huang Feng, na nakakaalam kung gaano karaming tao ang nanunood sa oras na ito. Sa makatuwid, ang lahat ay lubos na nagtitiwala na hanggat si Huang Feng at ang iba pa ay umalis dito, malalaman nila kaagad. Sa makatuwid, imposible talaga para kay Huang Feng na mawala ng tahimik. Gayunpaman, halatang hindi inaasahan ng lahat na biglang mawawala si Huang Feng sa kanyang villa. Dahil sa mga kasambahay sa villa ni Huang Feng, nahirapan ang mga tagalabas na makapasok sa villa. Naturally, imposibleng malaman nila ang partikular na sitwasyon sa villa. Sa makatuwid, sa pangunawa ng lahat, si Huang Feng at ang kanyang mga babae ay nasa villa pa rin at hindi pa umaalis. Gayunpaman, kahit na ang mga hakbang sa seguridad sa villa ni Huang Feng ay nasa lugar, ang mga tao sa labas, kabilang si Elderly at ang iba pa, ay masyadong interesado sa villa na ito. Marami rin ang gustong malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Nais nilang malaman kung ang sikreto ni Huang Feng ay matatagpuan sa villa. Gayunpaman, si Elderly at ang iba ay halatang mas pinigilan. Hindi sila madaling kumilos, dahil kapag nabigo sila, hindi nila gusto ang kahihinatnan. Gayunpaman, ang mga dayuhang puwersa ay walang gaanong pag-aalinlangan. Lahat sila ay humahakbang upang maunawaan ang sitwasyon sa villa at handa silang makita ito ng malinaw. Sa mga araw na ito, habang nag-iisip sila ng mga paraan para makontak si Huang Feng at ang kanyang mga babae, sinisiyasat nila ang sitwasyon sa paligid ng villa. Kasabay nito, ang ilang makapangyarihang tao ay dahan-dahang nagsimulang magtago sa paligid ng villa. Sa bagay na ito, hindi alam ni Huang Feng. Kahit na marami siyang alam, hindi niya alam ang lahat. Kung alam niyang napakaraming tao ang interesado sa kanyang villa, tinatayang mas palalakasin pa niya ang security measure sa villa. Kasabay nito, bahagyang inaantala niya ang oras kapag pumunta siya sa ibang mga espasyo. Matapos mawala ang liwanag, muling nagliwanag si Huang Feng at ang kanyang mga mata ng babae. Ang una nilang naramdaman ay ang hangin sa paligid ay halatang naging mas sariwa. Pagkatapos ng lahat, ito ang mundo ng paglilinang. Ang kalidad ng hangin ay mas mahusay kaysa sa lupa. Dahil sa espiritual na kapangyarihan sa hangin, kahit na ang karaniwang pag-asa sa buhay ng mga ordinaryong tao na naninirahan dito ay mas mahaba kaysa sa mga tao sa lupa. Sa makatuwid, ang hangin dito ay nagbigay sa mga tao ng mas magandang pakiramdam. Kagagaling lang ng lahat sa lupa, kaya mas halata ang pakiramdam na ito. Ito ba ang mundo ng mga magsasaka? Tanong ng lahat habang nakatingin sa kanilang paligid. Kabanata 2028, hindi naman masama ang paligid. Sariwa ang hangin at napapaligiran sila ng mga puno. Gayunpaman, marahil ay dahil ang lugar na kanilang kinaroroonan ay medyo mapanglo, wala silang ibang nakita sa kanilang larangan ng pangitain. Sa katunayan, sa cultivation world, hangin man o halaman, lahat sila ay maganda. Ang mga magsasaka na iyon ay may mas malakas na kamalayan sa pagprotekta sa kapaligiran at hangin kaysa sa mga modernong tao. Ito ay dahil ang paglilinang ay nangangailangan ng espiritual na enerhiya, at ang espiritual na enerhiya ay umiiral lamang sa mga lugar na may magandang hangin at kalidad ng kapaligiran. Sa makatuwid, binigyan nila ng malaking kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran. Ito ay tila isa sa mga dahilan kung bakit ang mga modernong tao ay hindi maaaring magtanim ng masyadong mabilis. Kasabay nito, ang pinakamataas na limitasyon ng paglilinang ay medyo mababa. Bagamat karamihan sa kanila ay nagsagawa ng martial arts, kung hindi maganda ang hangin,
makakaapekto pa rin ito sa kanilang paglilinang. Para sa mga magsasaka, kahit na sila ay mga henyo, ang kanilang bilis ng paglilinang ay hindi magiging masyadong mabilis kung sila ay nilinang sa modernong panahon. Siyempre, dahil sa mga pagkakataon, ang bilis ng paglilinang ni Huang Feng ay hindi gaanong mabagal kumpara sa mga tao sa mundo ng paglilinang na ito, lalo pa ang mga modernong tao. Siya ay itinuturing na isang henyo. Bilang karagdagan, sa tulong ng mga elixir sa storage box, ang bilis ng cultivation ni Huang Feng ay talagang kamangha-mangha. Iyon ang dahilan kung bakit makakamit niya ang gayong mga resulta sa murang edad. Oo, ito ang cultivation world. Tumingin din si Huang Feng sa paligid at sinabing, pero kailangan kong makita kung nasaan tayo. Ang cultivation world na ito ay napakalaki, mas malaki pa kaysa sa mga lugar na napuntahan ni Huang Feng dati. Karamihan sa mga magsasaka na iyon ay maaaring lumipad gamit ang kanilang mga espada. Bukod dito, marami sa kanila ay hindi mabagal. Bilang resulta, talagang imposibleng maglakbay sa buong mundo sa maikling panahon. Ipinakita nito kung gaano kalaki itong cultivation world. Sa huli, nang ginamit ni Huang Feng ang pananaw ng munting agila upang makita ang nakapalibot na kapaligiran, natitiyak niyang nasa sekular na mundo sila at wala sa teritoryo ng alinmang sektang paglilinang. May bayan sa harapan. Tara at tingnan muna natin, sabi ni Huang Feng sa mga babae. Dahil ang lahat ay mananatili sa cultivation world na ito sa loob ng isang taon, si Huang Feng ay hindi nagmamadaling bumalik sa kampo ng kanyang sekta upang makita ang sitwasyon. Anyway, may time naman kaya hindi siya nagmamadali. Natural na hindi tumutol ang mga babae sa desisyon ni Huang Feng. Bagamat gusto nilang makita kung ano ang tunay na mundo ng paglilinang, hindi masamang ideya na pumunta sa sekular na mundo upang tingnan. Ang bilis ng lahat ay hindi mabagal. Pagkatapos ng lahat sila ay mga magsasaka. Sa makatuwid, ang pagmamadali ng ganito ay hindi sila mapapagod. Dito, si Little White ang pinakaaktibo. Mula sa sandaling dumating siya sa cultivation world na ito, sabik na siyang lumabas. Pagkatapos, nang palabisan siya ni Huang Feng, lalo siyang natuwa at tumakbo. Sa totoong mundo, kahit na ang Little White ay maaari ding lumabas upang maglaro, ito ay nasa napakaliit na anyo. Bukod dito, may mga tao lamang sa paligid. Siya ay nagkaroon ng napakakaunting mga pagkakataon upang magpakitang gilas at walang sapat na kalayaan. Gayunpaman, ito ay naiiba dito. Ito ay isang cultivation world. Hindi lamang may mga taong naglilinang, ngunit mayroon ding mga mababangas na hayop na naglilinang. Sa makatuwid, walang nakakagulat o kakaiba sa mga mababangas na hayop dito. Sa makatuwid, ang Little White ay maaaring maging mas libre dito. Kahit na mayroon siyang mga espesyal na pagtatanghal, hindi ito isang malaking bagay. At saka, may grupo siya ng mga underlings dito. Ang mga mabangis na hayop na iyon sa daang libong bundok ay nasa ilalim na niya ngayon. Kaya naman, kumpara sa totoong mundo, halatang mas gusto niya itong cultivation world. Waiter, dalhin mo lahat ng signature dishes mo. Hindi nagtagal, nakarating na ang lahat sa bayan. Ito ay isang bayan na puno ng kakaibang kapaligiran. Ito ay katulad ng bayan sa martial arts world na pinuntahan noon ni Huang Feng at ng iba pa. Pagdating sa bayan, nakahanap ang lahat ng restaurant. Habang nagpapahinga at kumakain, nagtanong-tanong sila sa paligid kung mayroong anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Bagaman ang lahat ay kumain bago sila ay teleport, ito ay isang bagong space-time pagkatapos ng lahat, isang bagong mundo. Sa mga batang babae, mayroong ilang mga foodies. Pagdating nila dito, hindi maiiwasan na gusto nilang kainin ang mga pagkain dito. Okay, please take a seat. Nang makita ng waiter ang mga babae sa tabi ni Huang Feng, halatang natigilan siya saglit. Pagkatapos nito, nag-react siya at tinulungan si Huang Feng at ang iba pa na panasa ng dalawang mesa. Pagkatapos niyang sumagot ay umalis na siya. Sa katunayan, pagkatapos makitang pumasok si Huang Feng at ang iba pa, hindi lang ang waiter ang natigilan. Marami ring bisita sa restaurant ang natigilan. Ang ilan sa kanilang mga mata ay kumikislap na may kitang-kitang liwanag. Para sa sitwasyong ito, nasanay na si Huang Feng at ang kanyang mga babae. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa kanyang mga kababaihan ay isang nakamamanghang kagandahan. Bilang karagdagan, pagkatapos nilang simulan ang paglilinang, ang kanilang mga katawan ay nagkaroon ng ilang mas pambihirang aura,
at ang kanilang pag-uugali ay mas namumukod-tangi. Kahit na sa mga kagandahan ng parehong antas, sila ay talagang namumukod-tangi. Kung may kagandahan ng ganitong lebel na naglalakad sa kalye, ito ay makakaakit ng atensyon ng mga tao. Not to mention, ngayong napakaraming beauty of the same level ang sabay-sabay na lumabas, siguradong magdudulot ito ng sensasyon. Hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay tumingin sa kanila. Kakaiba kung hindi sila maakit ni Suyamo at ng iba pa. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba pang mga babae ay napakalmado. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Sa totoo lang, para maiwasan ang gulo, ang mga babae ay bihirang magpakita ng sabay-sabay. Sa pangkalahatan, halos 3 o 4 na tao ang lumabas ng magkasama upang maiwasan ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, dito, ang lahat ay natural na hindi maaaring kumilos ng hiwalay. Hanggat ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi dumating para manggulo, hindi nila nais na pakialaman ang mga titig na iyon. Bagamat ang ilan sa mga titig na iyon ay hindi sila komportable. Gayunpaman, bagamat hindi nilayo ng lahat na bigyang pansin ang mga tingin sa kanilang paligid, mayroon pa ring mga taong walang mata at nagkusang gumawa ng gulo. Hindi nagtagal pagkatapos umupo si Huang Feng at ang mga babae, may isang taong mukhang isang mayamang young master. Kamakaway ng isang pamaypay, lumakad siya kasama ang ilang mga katulong. Sa prosesong ito, ang kanyang mga mata ay palaging gumagala sa paligid ng mga babae. Tumingin siya sa isang ito, pagkatapos ay tumingin sa isang iyon. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang dalawang mata niya. Ang lalong ikinainis ng mga babae ay ang liwanag ng mga mata niya. Talagang hindi ito puro pagpapahalaga. Iyon ang uri ng titig na ikinapuot nila. Karaniwan, ang mga taong tumitingin sa kanila ng ganitong uri ng tingin ay walang anumang magandang intensyon. Kaya naman, bahagyang sumimangot si Suyamo at ang iba pang kababaihan. Ladies, pwede ba tayong maging magkaibigan? Naglakad ang young master sa kanila at tumingin kay Suyamo at sa iba pang mga babae. Puno ng kasiyahan, sa sarili ang mukha niya. Ang young master na ito ay tinatawag na Liu Yuan. Maaari ko bang malaman ang mga pangalan ng mga babaeng ito? Saan ka nakatira? May asawa ka na ba? Kung titingnan ng kasiyahan sa sarili na ekspresyon sa kanyang mukha, halatang kumpiyansa siya na maakit niya ang atensyon ni Suyamo at ng iba pang mga babae at makuha ang gusto niyang resulta. Siyempre, si Huang Feng sa tabi ni Suyamo ay piling hindi niya pinansin. Saan ba nanggaling ang bastos na to? Bilasan mo na at umalis ka. Huwag mong guluhin ang pagkain ng dalagang ito. Muling ipinakita ang maapoy na ugali ni Xi Mengjiao. Hindi niya itinago ang pagkasuklam na mayroon siya sa kabilang partido sa kanyang puso. Hindi lamang niya sinabi ang mga salitang iyon, ngunit ang ekspresyon ng pagkasuklam sa kanyang mukha ay malinaw din na ipinakita ang mga iniisip sa kanyang puso. Para naman sa iba pang mga babae, bagaman wala silang sinabi, wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin sa young master na tinatawag na Liu Yuan. Para bang hindi nila narinig ang kanyang mga salita o nakita ang kanyang pag-iral. Si Liu Yuan ay orihinal na nakatayo sa gilid at kontentong winuwagayway ang kanyang pamaypay, naghihintay sa mga babae na mahiyaing iulat ang kanilang mga pangalan. Sa huli, nakatanggap siya ng ganoong tugon. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang natigil at ang pamaypay sa kanyang kamay ay tumigil sa pagkaway. Tumingin siya kay Xi Mengjiao na hindi makapaniwala. Ang kanyang maliwanag at magandang mukha ay puno ng ekspresyon ng pagkasuklam na bihira niyang makita. Kailangang malaman ng isa na siya si Liu Yuan, ang pangalawang young master ng pamilya Liu sa lungsod. Sa lugar na ito, sino ang nang-ahas na hindi bigyan siya ng mukha? Maging ang mahistrado ng county ay hindi nang ahas na tingnan siya ng ganoong ekspresyon. Nang makita siya ng mahistrado ng county, nagkaroon siya ng kaaya-ayang ekspresyon at sobrang magalang. Bakit ang dalagang ito, na nanggaling sa Diyos, alam kung saan, nagkaroon ng ganoong ugali? Siguradong hindi niya alam ang pagkatao niya. Tiyak na taga-ibang lungsod siya. Kung hindi, siguradong hindi siya magkakaroon ng ganoong ugali. Nagtataka ako kung bakit hindi ko sila nakita noon. Napakagandang babae, kung taga-lungsod siya, dapat ay narinig na siya ng young master na ito noon pa. Ang young master na tinatawag na Liu Yuan ay bahagyang natigilan.
Sa kanyang puso, nakahanap siya ng makatwirang dahilan para sa kanyang sarili at kay Xi Mengzhao. Sa pag-iisip nito, muling lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti sa mukha ni Liu Yuan. Naniniwala siya na sa kanyang hitsura at background ng pamilya, hindi magiging problema ang lahat na manalo sa mga magagandang babaeng ito. Pagdating ng panahon, masisiyahan na siya sa pambihirang kagandahang ito. Young lady, huwag kang magalit. Ako si Liu Yuan, ang pangalawang young master ng pamilya Liu sa lungsod na ito. Ang tatay ko ay, inakala ng young master na tinawag na Liu Yuan na hindi alam ni Xi Mengzhao ang sitwasyon ng kanyang pamilya, kaya naman ganoon ang ugali niya. Nagplano siyang magpakilala. Noong nakaraan, ginamit niya ang background ng kanyang pamilya para makuha ang puso ng maraming babae. Ang oras na ito ay hindi dapat maging exception. Gayunpaman, ang sitwasyon sa oras na ito ay malinaw na naiiba. Bago siya matapos magsalita, muli siyang naputol ni Xi Mengzhao. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Sinasabi ko sa iyo na mag-scrum ka. Huwag kang maging sira sa mata dito. Kung maapektuhan mo ang mood ko sa pagkain, naniniwala ka ba na bugbugin kita hanggang sa hindi ka makilala ng nanay mo? Mabangis na sabi ni Xi Mengzhao kay Liu Yuan. Ang kasalukuyang hitsura ni Xi Mengzhao ay parang isang spoiled na binibini ng isang malaking pamilya. Siya ay mayabang, nangingibabaw, at hindi mapag-aalinlanganan. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay hindi nagparamdam kay Huang Feng at Su Yamo na ikinainis. Sa halip, nakaramdam sila ng kaunting saya. Kabanata 2029. Sa totoo lang, kahit naturuan ni Xi Mengzhao ng leksyon ang kabilang partido, hindi magtataka sina Huang Feng, Su Yamo, at ang iba pa, hindi pa banggitin na sinabi lang ni Xi Mengzhao ang mga salitang iyon. Gayunpaman, habang hindi nagulat sina Huang Feng at Su Yamo, hindi ibig sabihin na hindi nagulat ang iba. Si Liu Yuan, na orihinal na puno ng kumpiyansa at naisip na hanggat ipinakilala niya ang kanyang sarili, magagawa niyang makuha si Xi Mengzhao at ang iba pa upang tumingin sa kanya ng iba, ay muling natigilan. Hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ni Xi Mengzhao ng anumang mukha at kumilos ng hindi kinaugalian. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, muli siyang tinanggihan. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Xi Mengzhao ay mas hindi kasiya siya. Sa makatuwid, si Liu Yuan, na hindi handa sa pag-iisip, ay natigilan. Natigilan din ang ibang bisita sa paligid nila. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga taong natigilan ay talagang gustong tumawa kapag sila ay bumalik sa kanilang katinuan. Si Huang Feng at ang iba pa ay kararating lang sa lugar na ito, kaya hindi nila kilala si Liu Yuan. Gayunpaman, lahat ng iba sa restaurant na ito ay kilala si Liu Yuan. Si Liu Yuan ay isang sikat na playboy sa county na ito. Hindi lang madalas na namiss niya ang mga bahay aliwan at iba pang lugar, nagustuhan din niya ang mabubuting babae. Sa madaling salita, tiyak na hindi maliit ang bilang ng mga babaeng nasaktan niya. Gayunpaman, dahil si Liu Yuan ang pangalawang anak ng pamilyang Liu at ang pamilyang Liu ang pinakamalaking pamilya sa county na ito, ang ilan sa mga babaeng sinaktan ni Liu Yuan ay tumulong kay Liu Yuan ng buong puso. Nais din nilang magpakasal sa pamilya Liu at maging isang mayamang asawa. Ang ilan ay hindi nag-isip at tumanggi sa kanilang mga puso. Gayunpaman, dahil makapangyarihan ang pamilya Liu sa county na ito, maging ang mahistrado ng county ay kailangang magbigay ng mukha sa pamilya Liu. Sa makatuwid, kahit na ang mga babaeng iyon ay may mga reklamo sa kanilang mga puso, wala silang lugar upang magreklamo. Sa huli, maaari lamang nilang iwanan ito ng hindi maayos. Siyempre, may ilan din na ayaw na basta-basta na lang. Gusto sana nilang humingi ng paliwanag, pero sa huli, lahat sila ay nabugbog ng husto at nasira ang kanilang mga pamilya. Sa madaling salita, kung ito man ay ang mga kalahating pusong tumanggi o ang mga ayaw sa kanilang mga puso, basta't sila ang pinili ni Liu Yuan sa huli, hindi sila makakatakas sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, walang mangyayari sa kanya. Ang mga gustong magpakasal sa pamilya Liu ay natural na hindi makuha ang gusto nila. Gayunpaman, hindi pa rin sila makapagreklamo. Si Liu Yuan, na napakakapangyarihan at makapangyarihan sa county na ito, ay walang awang tinanggihan sa harap ng mga estranghero na ito. Ito ang unang pagkakataon na ang ibang mga bisita ay nakakita ng ganoong bagay. Kaya naman, matapos makita ang nabigla na ekspresyon ni Liu Yuan, gusto nilang tumawa.
Siyempre, naisip lang nila. Hindi sila naglakas loob na tumawa ng malakas sa harap ni Liu Yuan. Kung nakita iyon ni Liu Yuan, tiyak na makikipag-areglo siya sa kanila. Hindi sila nang ahas na saktan si Liu Yuan, ang pinakamalaking tyrant sa county na ito. Gayunpaman, bagamat hindi sila tumawa, si Liu Yuan, na nag-react, ay nakatingin pa rin sa kanila nang hindi sinasadya. Natakot ang mga taong iyon at mabilis na umupo ng tuwid. Nakatuon ang kanilang mga mata sa pagkain na nasa harapan nila, at hindi sila naglakas loob na gumawa ng kahit kaunting galaw. Siyempre, bagamat hindi sila naglakas loob na tumingin dito, lahat sila ay nagpanteng ang kanilang mga tenga upang makinig sa paggalaw dito. Matapos makitang hindi siya pinagtawanan ng mga taong iyon, muling ibinaling ni Liu Yuan ang kanyang mga mata kay Xi Mengzhao at sa iba pa. Gayunpaman, sa oras na ito, bahagyang nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Sa county na ito, walang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Noong una, gusto niyang makipaglaro sa kanila at mahulog sila sa kanya. Sa ganoong paraan, ito ay magiging mabuti para sa lahat. Gayunpaman, tila bagaman magaganda ang mga babaeng ito, hindi sila maganda ang paningin. Dapat niyang baguhin ang kanyang pamamaraan. Kaya naman, tumingin si Liu Yuan sa mga katulong sa likod niya. Matagal na siyang sinusundan ng mga lingkod na ito. Sa isang tingin lang mula kay Liu Yuan, alam na nila kung ano ang iniisip ng kanilang amo. Kayong mga binibini, huwag kayong masyadong walang utang na loob. Alam niyo ba kung sino ang ating young master? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa county na ito, walang naglalakas loob na magsalita sa ating young master ng ganito. Gusto mo bang mamatay? Bilasan mo at humingi ng tawad sa ating young master. Panipi, oo, humingi ng tawad. Agad na nagsimulang magsalita ng mayabang ang mga katulong kay Xi Mengzhao at sa iba pang mga babae. Ba, napakunot-noo si Xi Mengzhao sa disgusto. Pagkatapos, inabot niya pabalik ang kanyang kanang kamay at sinampal ang isang katulong na malapit sa kanya, pinalipad siya. Sa kasalukuyang lakas ni Xi Mengzhao, kahit naharapin niya ang mga second-rate master na iyon, hindi siya matatakot. Ito ay dahil sa kanyang kamangha-manghang talento sa paglilinang. Ang isa pang dahilan ay kadalasang binibigyan siya ni Huang Feng ng lahat ng uri ng mga tabletang panggamot na kapakipakinabang sa paglilinang at pagpaparami ng paglilinang. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakalakas na. Pagkatapos magkaroon ng malalakas na kasanayan, natural na gustong lumipat ni Xi Mengzhao. Bagamat ang orihinal na intensyon ng kanyang paglilinang ay ehersisyo ang kanyang katawan at mapanatili ang walang hanggang kabataan, si Xi Mengzhao ay orihinal na aktibong tao. Natural, mayroon siyang ibang mga ideya at gusto niyang ilipat ang kanyang mga kalamnan at buto. Gayunpaman, sa katotohanan, si Xi Mengzhao ay walang ganoong pagkakataon. Una, ito ay isang legal na lipunan. Karaniwang iniisip lang niya kung paano patakbuhin ng maayos ang kumpanya at kung paano kumita ng pera. Tungkol naman sa pakikipag-away, gustuhin man niya, wala siyang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong madalas niyang nakakasalamuha ay ang mga elit ng lipunan, hindi ang mga hooligan sa mga lansangan. Kasabay nito, may mga bodyguard na inayos ni Huang Feng sa tabi ni Xi Mengzhao at ng iba pang mga babae. Ang mga bodyguard na iyon ay mas malakas kaysa sa kanila, at inayos sila ni Huang Feng upang protektahan ang kaligtasan ng mga kababaihan. Sa makatuwid, kahit na ang mga kababaihan ay nasa panganib, ang mga kababaihan ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na kumilos. Ang mga banta na iyon ay malulutas ng mga bodyguard na inayos ni Huang Feng. Sa makatuwid, matapos magkaroon ng maliit na tagumpay sa cultivation si Xi Mengzhao at ang iba pa, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na kumilos. Ngayon, nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Paano magiging handa ang aktibong Xi Mengzhao na makaligtaan ito? Napakaingay ng mga katulong na iyon. Hindi nila inaasahan na biglang aaksyon si Xi Mengzhao. Bahagya silang natigilan. Pagkatapos nilang mag-react, hindi sila nakaramdam ng takot, kundi mas nagalit. Bagaman sila ay mga lingkod lamang, ito ay nakasalalay sa kung aling pamilya sila kabilang at kung sino ang kanilang sinusunod. Ang kanilang Panginoon ay ang Liu family, ang pinakamalaking pamilya sa county na ito. Ang kanilang Panginoon ay ang pangalawang anak ng Liu family, na siyang pinakapabor na anak ng Liu family. Sa makatuwid,
kahit na sila ay mga tagapaglingkod, sino ang nang-ahas na tretuhin sila bilang mga tagapaglingkod kapag sila ay lumakad sa county na ito? Sino ang nang-ahas na magbuhat ng kamay sa kanila? Dahil dito, binugbog talaga sila ng isang babae ngayon. Tsaka isa itong babae na mukhang Miss Lan. Paano nila ito matatanggap? Little girl, you're quite bold. How dare you beat us? Dapat turuan ka namin ng leksyon ngayon. Habarin mo ang kanyang damit at itapon sa kalye. Galit na galit ang iba pang mga katulong. Pinagsalikop nila ang kanilang mga manggas at akmang bugbugin si Exi Mengjiao. Parang amo, parang utusan. Si Liu Yuan mismo ay hindi isang mabuting tao, kaya natural na hindi rin magiging mabuting tao ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang makita ang mga taong gustong bugbugin si Exi Mengjiao, si Huang Feng ay nakaupo pa rin doon at umiinom ng tsaa. Mukha siyang kalmado, parang wala siyang nararamdaman sa paligid niya. Ang mga tagapaglingkod na ito ay mga ordinaryong tao lamang. Mainam na bugbugin ang isang ordinaryong tao, ngunit halatang hindi ito sapat para harapin ang isang taong tulad ni Exi Mengjiao. Malamang nasabik si Exi Mengjiao na pigilan ito. Ngayong may ganitong pagkakataon, hindi nakikilos si Huang Feng. Gusto niyang hayaan siyang magpahinga at igalaw ang kanyang mga kalamnan. Ang pagganap ni Huang Feng ay lihim na naobserbahan ni Liu Yuan. Nang makita niyang si Huang Feng ay walang pakialam pa rin habang si Exi Mengjiao ay malapit ng bugbugin ng kanyang sariling mga tao, lalo pang hinamak ni Liu Yuan si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay hindi nang ahas na kumilos dahil natatakot siyang magkaroon ng gulo. Nakaupo lang siya doon na parang outsider. Siyempre, may isa pang posibilidad. Iyon ay, hindi pamilyar si Huang Feng sa mga babaeng ito. Gusto lang niyang sundan sila ng walang kahihiyan. Ngayong nagkakaproblema na sila, natural na hindi siya nang ahas na kumilos. Kahit na ano pa ang dahilan, lalo nitong hinamak si Liu Yuan kay Huang Feng. Hindi niya ito inilagay sa kanyang puso. Pagkatapos noon ay muling natuon ang atensyon niya sa mga babae. Nag-aapoy ang kanyang puso. Mas maganda ang mga babaeng ito kaysa sa mga babaeng nakilala niya noon. Ang swerte niya talaga ngayong araw. Kung maibabalik niya silang lahat, hindi ba siya mamamatay sa kasiyahan? Gayunpaman, nang tumingin siya kay Exi Mengjiao, nalaman niyang ang mga taong iyon na nag-roll up ng manggas at sumugod kay Exi Mengjiao ay nahulog sa lupa sa likod ni Exi Mengjiao. Nakahiga sila doon at umiiyak. Nang muli niyang tingnan si Exi Mengjiao, nakita niyang bakas pa rin sa mukha nito ang pananabik. Anong nangyari kanina? Natigilan muli si Liu Yuan. Tiningnan lang niya ang ekspresyon ni Huang Feng. Paano magkakaroon ng ganitong malaking pagbabago dito? Paanong ang lahat ng kanyang mga lingkod ay bumagsak sa lupa? Sino ang tumalo sa kanila? Hindi kaya ang batang babaeng iyon? Anong nangyari sa inyo? Bumangon ka dali. Pinagalitan ni Liu Yuan ang kanyang mga katulong. Kung hindi man lang niya turuan ng leksyon ang isang batang babae, paano siya makihalubilo sa hinaharap? Nang marinig ng mga alipin ang sinabi ng kanilang amo, mabilis silang nagpumiglas at gustong tumayo. Gayunpaman, hindi nagpapigil si Exi Mengjiao. Siguro ay dahil ito ang unang beses na umatake siya kaya hindi niya alam kung paano magpipigil. Siguro dahil sa sobrang galit niya at gusto niyang turuan sila ng leksyon. Sa madaling salita, walang kahit katiting na intensyon si Exi Mengjiao na magpakita ng awa sa kanila. Kaya naman, kahit napilit silang bumangon, lahat sila ay nakangiwi. May mga nagpupumilit pang tumayo. Kung titignan sila, halatang malubha silang nasugatan. May masasakit na daing sa kanilang mga bibig. Kabanata 2030, Second Young Master, ito, ang babaeng ito ay medyo mahirap hawakan. Isang katulong ang pumunta sa gilid ni Liu Yuan at bamulong. Mahirap hawakan. Kayong mga kapirasong basura ay ni hindi makayanan ang babae. Hindi ba kadalasan ay napakahusay mo? Ano ang kailangan ko sa iyo? Hindi nakita ni Liu Yuan ang buong proseso ng pag-atake ni Exi Mengjiao ngayon lang, kaya hindi niya naisip na napakalakas ni Exi Mengjiao. Sa halip, nadama niya na ang kanyang mga lingkod ay masyadong inutil. Bagamat ang mga katulong na ito ay karaniwang sumusunod sa kanya at nagagawa nilang ayusin ang ilang maliliit na problema, nagawa lamang ito ni Liu Yuan dahil ang mga taong ito ay parang mga fox na inaakala ang kamahalan ng tigre. Umasa sila sa katotohanan na sila ay mula sa Liu family, kaya ang iba ay hindi nang ahas na labanan sila.
Ito ay kung paano nila nagawang ayusin ang maraming problema. Siyempre, sa county na ito, walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng gulo para sa kanya. Sa makatuwid, nang ang mga taong ito ay binugbog ni Xi Mengzhou sa lupa, naramdaman ni Liu Yuan na hindi nagpakita ng awa si Xi Mengzhou dahil hindi niya ito kilala. Inilantad din ng mga walang kwentang kampanya ang tunay nilang kakayahan. Sa makatuwid, hindi siya naging mapagbantay sa mga kakayahan ni Xi Mengzhou, ngunit nagalit siya sa kawalan ng kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Oo, sa pagharap sa panunumbat ng kanyang pangalawang young master, natural na hindi ng ahas na pabulaanan ang katulong. Gayunpaman, hindi siya pumayag sa kanyang puso. Bagamat wala silang tunay na kakayahan, kaya pa rin nilang harapin ang 2 o 3 matipunong lalaki ng magkasama. Gayunpaman, ngayon ay hindi na nila mahawakan ng isang babae. Hindi naman kasing simple ng pagiging inutil nila, pero talagang may kaya ang babaeng ito. Ilang beses pang pinagalitan ni Liu Yuan ang kanyang tagapaglingkod bago ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Xi Mengzhou. Siyempre, hindi niya maiwasang tumingin sa ibang babae. Ang mga babaeng ito ay sadyang napakaganda, na nagpatagal sa kanya ng ilang sandali. Young lady, ako ang pangalawang young master ng Liu family. Kung susundin mo ako, ipinapangako ko na habang buhay kang mamumuhay ng marangya. Ang ganoong uri ng buhay ay isang bagay na hindi mo pa nararanasan noon, at hindi mo maiisip, sabi ni Liu Yuan kay Xi Mengzhou. Pagkatapos, tumingin siya sa iba pang mga babae at sinabing, syempre, ganoon din sa ibang babae. Basta sumunod kayo sa akin, ipinapangako ko na mamumuhay kayo ng marangya. Ang mga damit na suot ni Xi Mengzhou at ng iba ay casual na binili sa isang tindahan ng damit noong una silang pumasok sa bayan. Natural, hindi sila mamahaling damit. Kung tungkol sa mga damit na sinuot nila noon, halatang hindi bagay na isuot dito. Sa makatuwid, nang makita ni Liu Yuan na ang mga babae ay nakasuot ng ordinaryong damit at walang anumang alahas sa kanila, natitiyak niyang mahirap si Suyamo at ang iba pa at tiyak na walang magandang buhay. Kaya naman, ginamit niya ito para tuksuhin sila. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tila isang biro para kay Suyamo at sa iba pa. Kailangang malaman ng isa na ang kanilang lalaki ay si Huang Feng. Kinokontrol ni Huang Feng ang ilang espasyo. Sa mga espasyong iyon, mayroon siyang sariling puwersa, at ang mga puwersang iyon ay patuloy na tumutulong kay Huang Feng na kumita ng pera. Masasabing ang bilis kung saan kumita ng pera si Huang Feng ay talagang mas mabilis kaysa sa makinang pang-imprenta ng pera. Kung ang kayamanan ng lahat ng mga puwang ni Huang Feng ay pagsasama-samahin, ito ay tiyak na isang hindi maisip na bilang. Hindi banggitin na ang pamilya Liu na kinabibilangan ni Liu Yuan ay isang malaking pamilya lamang sa maliit na county na ito. Kahit ang emperor ng bansang ito ay hindi maihahambing sa kayamanan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sa ilang mga espasyo, si Huang Feng ay talagang katulad ng emperor. Paano maihahambing ang kayamanan na mayroon siya sa emperador? Sa makatuwid, ang sinabi ni Liu Yuan sa harap ni Suyamo at ng iba pa ay parang nakakatawa sa kanila. Not to mention na tuksuhin ang mga babae, wala man lang intensyon na seryosohin ito. Nang makita ang mga ngiti sa mukha ni Suyamo at ng iba pa, naisip ni Liu Yuan na naantig sila sa kanyang mga salita. Ito ang nagpasaya sa kanya. Naisip din niya na ang mga babaeng ito ay katulad din talaga ng mga babae noon. Nang marinig nilang binanggit niya ang kanyang pangalan, hindi nila napigilan ang tukso. Gayunpaman, ang mga babaeng ito ay talagang mas maganda kaysa sa mga babaeng nakilala niya noon. Hindi naman imposible na may sama niya sila sa kanyang pamilya. Si Liu Yuan, na palaging playboy, ay talagang may ideya na kumuha ng mga asawa. Kung ang sitwasyong ito ay kumalat, natatakot ako na ito ay magiging malaking balita muli. Ladies, ano sa tingin nyo? Nabawi muli ni Liu Yuan ang kanyang kumpiyansa at sinabi sa mga babae, hindi malayo ang aking bahay. Bakit hindi tayo pumunta sa aking bahay at dahan daw ang pag-usapan ng bagay na ito? Paano naman? Panipi, sa opinyon ni Liu Yuan, natukso na si Suyamo at ang iba pa. Hanggat dinadala niya ang mga ito sa kanyang bahay at nakita kung gaano karangya ang kanyang bahay, tiyak na sila ang gagawa ng pinal na desisyon. Kasabay nito, hanggat niloloko niya ang mga ito sa kanyang bahay, tiyak na hindi sila makakatakas. Para kay Huang Feng, siya ay ganap na hindi pinansin.
Dahil hindi umimik si Huang Feng mula simula hanggang katapusan, naniniwala si Liu Yuan na walang kinalaman ang mga babaeng ito kay Huang Feng. Kung hindi, hindi sana siya tumahimik sa lahat ng oras. Gayunpaman, halatang mali ang hula niya. Pagkatapos niyang magsalita, nakangiting tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabing, "Bakit? May gustong magnakaw ng babae mo sa harap mo. Wala ka bang sasabihin? Hindi ba napakahusay ni Meng Jiao ngayon?" Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, "Ang ganitong uri ng tao ay tama para sa iyo na magsanay." May intensyon nga si Huang Feng na hayaan ang mga babae na magsanay. Sa katotohanan, siya ay magiging target ng mas maraming tao. Bilang kanyang mga babae, si Suyamo at ang iba pa ay tiyak na nasa mata ng mga taong iyon. Bagamat nagpadala siya ng mga bodyguard, palaging mabuti para sa kanila na magkaroon ng higit na kakayahan sa pakikipaglaban. Noong nasa ibang mga puwang sila, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sanayin ang kanilang mga kasanayan. Dito, hindi nila kailangang itago ang kanilang mga kakayahan at maipakita sa kanila ang kanilang puso. Bukod dito, kahit na isang aksidente ang nangyari, hindi ito isang tunay na kamatayan. Sa makatuwid, ang lahat ay walang mga alalahanin sa kanilang mga puso. Nang marinig ni Liu Yuan ang mga salita ni na Suyamo at Huang Feng, muli siyang tumingin kay Huang Feng. Napaisip siya, mali kaya ang hula ko kanina. May kaugnayan ba ang batang ito sa mga babaeng ito? Gayunpaman, mukhang ordinaryo ang batang ito. Paano siya makakaugnay sa napakaraming magagandang babae? Anak, ano ang relasyon mo sa kanila? Si Liu Yuan, na hindi makaintindi, ay direktang nagtanong kay Huang Feng. Wala siyang magandang saloobin kay Huang Feng. Napaka-unfriendly din ang tono niya. Tanong niya sa tonong nagtatanong. Hindi mo ba nakita? Babae ko silang lahat, walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Lahat sila babae mo. Hindi naniwala si Liu Yuan sa mga salita ni Huang Feng. Paanong ang isang ordinaryong bata ay magkakaroon ng napakaraming magagandang babae? Ito ay imposible lamang. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Huang Feng, wala sa mga babaeng katabi niya ang tumanggi. Lalo nitong ikinagulat si Liu Yuan. Totoo kaya ang sinabi ng bata? Ang mga magagandang babae na ito ay babae niya lahat. Paano niya ito nagawa? Anak, wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa kanila. Narito ang 500 tael ng pilak. Kunin mo ito at umalis ka dito. Sabi ni Liu Yuan habang naglalabas ng banknote at ibinato kay Huang Feng. Ang mga damit ni Huang Feng ay natural na hindi mahal. Higit pa rito, hindi naramdaman ni Liu Yuan ang mapagmataas at despotikong aura ng isang tipikal na young master mula sa kanyang katawan. Sa makatuwid, naniniwala si Liu Yuan na si Huang Feng ay isa ring mahirap na tao. Sa opinyon ni Liu Yuan, malamang na hindi pa nakakita si Huang Feng ng banknote na nagkakahalaga ng 500 tael ng pilak. Sa sobrang dami ng pera, tiyak na mapapatamba siya nito. Kung iyon ang kaso, ang mga magagandang babaeng ito ay lahat ng kanya. Matapos ihagis ang banknote, gusto talaga ni Liu Yuan na abutin at hawakan si Tan Ying, na hindi kalayuan sa kanya. Kitang-kita ng lahat ng naruroon ang mapang-akit na liwanag sa kanyang mga mata. Dapat mong kunin ang mga perang papel na ito at gamitin ang mga ito upang pagalingin ang iyong mga pinsala, mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, marahang tinapik ni Huang Feng ang mesa, at tumalon ang mga chopstick sa mesa. Pagkatapos, tinapik ni Huang Feng ang mga chopstick sa hangin, at ang mga chopstick ay parang mga bala, mabilis na lumilipad patungo kay Liu Yuan. Sa oras na ito, wala nang oras si Liu Yuan para mag-react. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Huang Feng. Nakita niya ang mga chopstick na direktang dumaan sa gitna ng mga perang papel na nasa himpapawid, lumilipad patungo kay Liu Yuan kasama ang mga perang papel. Pagkatapos, diretso itong tumusok sa braso ni Liu Yuan. Gayunpaman, ang lakas ni Huang Feng sa chopsticks ay hindi maliit. Matapos tusukin ng chopstick si Liu Yuan, mayroon pa rin silang malaking kinetic energy, at direktang lumipad pabalik kasama si Liu Yuan hanggang sa tumama sila sa dingding. Ang mga chopstick ay tumusok sa dingding, at kasabay nito, ipinako si Liu Yuan sa dingding. Sobrang sakit. Bilis, may dumating na mabilis. Napasigaw si Liu Yuan nang siya ay sinaksak ng mga chopstick. Pagkatapos noon ay lalong naging miserable ang kanyang mga hiyawan.
Sa oras na napako siya sa dingding, paus na ang kanyang mga sigaw. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang mga taong naruroon ay wala ng oras upang mag-react bago si Liu Yuan ay ipinako sa dingding ng mga chopstick ni Huang Feng. Siyempre, ang perang papel para sa 500 tael na pilak na katatapos lang niyang ihagis kay Huang Feng ay ipinako rin sa katawan ni Liu Yuan ng mga chopstick. Nang magising si Liu Yuan sa mga katulong, dali-dali silang tumakbo patungo kay Liu Yuan at sinubukan siyang hilahin pababa mula sa dingding. Ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta, sabi ni Xi Mengzhou nang makita niya ang mga kilos ng mga katulong. Gayunpaman, ang mga katulong ay walang ibang iniisip. Kung hindi nila nailigtas kaagad si Liu Yuan, mahihirapan sila sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi nila isinasa puso ang babala ni Xi Mengzhou, at tumakbo pa rin patungo kay Liu Yuan. Nagkatinginan sina Xi Mengzhou, Tang Mazo, Lu Ying, at ang iba pa. Pagkatapos, ginaya nila ang mga kilos ni Huang Feng at ibinato ang mga chopstick sa mga katulong. Gayunpaman, ang kanilang mga kakayahan ay malinaw na hindi maihahambing kay Huang Feng. Sa makatuwid, hindi nila nataman ang mga chopstick sa hangin tulad ng ginawa ni Huang Feng. Sa halip, direkta nilang hinawakan ang mga chopstick sa kanilang mga kamay at ibinato ito sa mga katulong. Siyempre, sa proseso ng pagkahagis, tiyak na nagdagdag sila ng panloob na enerhiya. Sa ilang mga batang babae, sina Xi Mengzhou at Bai Xiaoro ang pinakamalakas. Gayunpaman, ang iba ay hindi rin masama. Pagkatapos ng lahat, hindi nagkukulang si Huang Feng ng mga elixir, at maaari niyang pakainin ang mga ito hanggang sa maging eksperto sila. Sa makatuwid, ang mga kakayahan ng iba pang mga batang babae ay nasa ikatlong antas.